Kabanata 271. Dumagundong. Nagkaroon ng kulog sa kalangitan, na sinabayan ng malalaking kidlat. Ang orihinal na maliwanag na kalangitan ay tila natatakpan ng itim na tela, itim na itim at mapang api. Nawala ang gulat sa mukha ni Lin Xuan. Malamig niyang tiningnan ang dalawang tao sa kanyang harapan, na may kumikislap na kidlat sa kanyang mga mata. Kayong dalawang matandang aso, makikipaglaro ako sa inyo ngayon. Kidlat. Si Elder Luo at Elder Wang ay natigilan at tumingin sa langit sa gulat. May mga madilim na ulap sa itaas, at ang mga pilak na arko ng kidlat ay sumayaw, ngunit walang palatandaan ng pagbagsak. Anak, ano sa tingin mo, ang Diyos ng kulog? Kung maglakas loob kang takutin ako, papahirapan pa kita ng 2 oras ngayon. Nagtawanan ang dalawa at hindi man lang isinasapuso. Mayroong madalas na pagkulog at pagkidlat sa lugar na ito, at alam nila ito. Sa kanilang opinyon, ang mga madilim na ulap sa itaas ng kanilang mga ulo ay mga ordinaryong bagyo lamang at wala nang mas normal. Nanginginig ang malaking palad at hinawakan si Lin Xuan, na may mapagmataas na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa oras na ito, bumagsak ang isang asol na arko ng kuryente, tulad ng Milky Way sa Nine Heavens, na tumagos sa langit at lupa, at direktang tumama sa tuktok ng bundok kung saan naroon si Lin Xuan. Dumagundong. Ang nakakatakot na kulog ay kumalat sa lahat ng direksyon, at ang lahat ng mga halimaw sa loob ng 1,000 milya sa malapit ay nakahandusay sa lupa, nanginginig na walang tigil. Ang mga disipulo ng Xingfeng Pavilion ay tumingin din sa kulog at kidlat sa kalangitan ng may takot, at marami sa kanila ang natakot hanggang sa mamatay. Dalawang kahabag-habag na tunog ang umalangaw-ngaw, tumagos sa langit, parang manok na binubunot, lubhang miserable. Ginamit ni Lin Xuan ang lahat ng kanyang lakas upang patakbuhin ang pattern ng tansong kulog at umiwas ng mabilis, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng mga ngiti. Ang dalawang matandang ito ay nakatayo mismo sa ibabaw ng porma sayon at ibinaba ang unang kulog. Ang pakiramdam ay tiyak na sapat para sa kanila. Kayong dalawa, ano ang pakiramdam na tamaan ng kidlat? Nakangiting tanong ni Lin Xuan. Munting halimaw, papatayin kita. Ibinuka ni Elder Lu ang kanyang bibig, para lamang iluwa ang isang subo ng itim na usok. Si Elder Wang ay hindi gaanong mabuti, ang kanyang buhok ay nakatayo sa dulo, ang kanyang buong katawan ay sunog at itim, at siya ay nasa isang kahabag-habag na kalagayan. Gusto mo pa rin akong patayin, tikman natin ang pakiramdam na tinamaan ng kidlat. Ganap na pinaandar ni Lin Xuan ang porma sayon, na nagpababa ng kulog at kidlat mula sa langit. Ang buong taluktok ng bundok ay naging dagat ng kulog at kidlat. Gustong makatakas kaagad sina Elder Lu at Elder Wang, ngunit nalaman nilang ang paligid ay tinatakan ng mga porma sayon. Sa sandaling sinubukan nilang salakayin ang nakapalibot na mga porma sayon, ang kulog sa itaas ng kanilang mga ulo ay magdudulot sa kanila ng pagsigaw at pagtakbo sa paligid habang ang kanilang mga ulo ay nasa kanilang mga kamay. Anak, naglagay ka talaga ng bitag para sa amin. Papatayin kita gamit ang sarili kong mga kamay. Si Elder Luo ay nagmamadaling sumulong. Bilang resulta, ang kulog at kidlat sa Lin Xuan ay naging mas matindi, na naging dahilan upang umatras si Elder Lu sa pagsigaw. Lin Xuan, na-trap mo kami at hindi ka makakatakas. Bakit hindi tayo magkasundo? Oo, ikaw ay isang walang katulad na henyo. Hindi na kailangang mamatay dito. Hindi ka tumbas ng halaga. Sumang-ayon din si Elder Wang. Talagang natatakot siya. Kung siya ay nahak hanggang mamatay dito, ito ay isang malaking kawalan. Haha, natatakot ka, pagkatapos ay magmakaawa ka sa akin. Napapaligiran si Lin Xuan ng kulog at kidlat, at ang kanyang balat ay basag. Nakakatakot, ngunit ngumiti siya ng labis na masaya. Siya at si Elder Lu ay magkaiba. Ang 2 taong iyon ay hindi alam kung paano umiwas at maaari lamang lumaban. Ngunit iba siya. Nasa kanya ang pamamaraan na ibinigay sa kanya ng master ng alak. Hindi lang niya nilalabanan ang kulog at kidlat, ngunit ginagamit ito upang pasiglahin ang kanyang katawan at palakasin ang pattern ng tansong kulog. Ganunpaman, masama pa rin ang hubog ng katawan niya. Sa kabutihang palad, mayroon siyang kahangahangang mystical skills tulad ng Secret of Immortality, at mayroon din siyang life essence ng espiritual na likido sa lupa, na mabilis na makapag-aayos ng kanyang katawan, kaya naglakas loob siyang subukan ito.
Sa dagat ng kulog, galit na galit sina Elder Lu at Elder Wang kaya sa wakas ay humingi sila ng awa. Tumawa ng malakas si Lin Xuan. Tiniis niya ang sakit sa kanyang katawan at sinabing, "Kayong dalawang matandang aso, hindi ba kayo luluhod sandali? Anak, tiyak na mamamatay ka sa harap namin kung kalahating hakbang ka sa pagtunaw ng kaluluwa. Kung mamatay ka, mawawala ang kulog." Mapait na sabi ni Elder Wang, ayaw niyang lumuhod sa isang brat. Kung ganoon ay masunurin ka na lang at i-enjoy mo ang kulog. Kapag nakalusot ako, papatayin kita. Pagkatapos sabihin iyon, hindi pinansin ni Lin Xuan ang dalawa at nagsimulang sumipsip ng kulog at kidlat ng buong lakas. Boom! Ang kulog at kidlat na kasing kapal ng balde ay tumama sa kanyang katawan, parang isang higanteng bundok na tumatama sa kanyang katawan, hindi niya napigil ang samuka ng dugo, at ang mga buto sa kanyang katawan ay lumalamig. Buzz! Buzz! Ang mga pattern ng tansong kulog ay kumikislap, na bumubuo ng mga mahiwagang pattern ng kuryente, mabilis na sinipsip ang kidlat sa katawan. Ang marahas na kulog at kidlat ay pumasok sa katawan at sumabog na may nakakatakot na mapangwasak na kapangyarihan. Ang buong mukha ni Lin Xuan ay na-distort. Tumangala siya sa langit at umungol, ang kanyang itim na buhok ay sumasayaw sa likuran niya, at ang kanyang buong katawan ay naglabas ng nakakatakot na aura. Click! Click! Napunit ang mga damit sa kanyang katawan, lumantad ang kanyang malakas na katawan. Hinubad na niya ang kanyang personal na baluti, at ngayon ay hubad na siya laban sa kidlat. Mabilis na pinatakbo ang pattern ng tansong kulog, ang buong katawan ni Lin Xuan ay nagiinit, at ang kanyang katawan ay tila sasabog. Bilisan mo at sundin ang mga tagubilin ng Silver Thunder pattern, palitan ang mga pattern ng tanso sa iyong katawan ng mga pattern ng pilak, at magtatagumpay ka. Paalala ng Wine Master. Nang marinig ito, si Lin Xuan ay pilit na natuwa at nagsimulang sundan ang ruta ng Silver Thunder pattern. Sa ibabaw ng kanyang katawan, ang kulay ng pulang tansong pattern ng kulog ay unti-unting nawala, at isang bakas ng pilak na pattern ng kidlat ay unti-unting nabuo. Habang nililinis ni Lin Xuan ang kanyang katawan gamit ang kulog at kidlat, nababaliw na sina Elder Lu at Elder Wang. May mga nakakakilabot na galos sa kanilang katawan at matamlay ang kanilang mga ekspresyon. Nagsisi sila ngayon kung bakit nila tinukso si Lin Xuan. Bakit hindi na lang nila siya nahuli? Baka sa ganoong paraan, hindi na sila magdusa sa tama ng kidlat, at baka nalaman na ang kinaroroonan ng DJ Martial Arts. Elder Lu, matagal ko nang sinabi sa iyo, mag-ingat sa panloloko at hindi ka makikinig. Mahusay ito, muntik na akong maputol. Reklamo ni Elder Wang, at ilan sa kanyang mga kayamanan ay pinutol. Pakiramdam napakasama. Sinabi mo rin, sinong bastard ang nagsabi na pahihirapan siya hanggang mamatay. Nagalit si Elder Lu at itinapon ang may deform na kalasag sa kanyang kamay. Ikaw, kung maglakas loob kang pag-alitan ako, lalabanan kita. Naging balisa si Elder Wang. Labanan mo lang, walang takot kung kanino. Mabangis ang mukha ni Elder Lu. Ang dalawa ay patuloy na nagtatalo, at si Lin Xuan sa hindi kalayuan ay dumaranas ng mga kamangha-manghang pagbabago. Bumagsak ang asol na kulog at kidlat, nahati ang mga bato sa lahat ng direksyon. Si Lin Xuan ay nakatayo sa gitna nila, ang mga pattern ng kulog sa kanyang katawan ay kumikislap, mabilis na sumisipsip ng enerhiya. Naubos na niya ang isang patak ng espiritual na likido ng lupa at kasalukuyang inuubos ang pangalawang patak. Gayunpaman, kitang-kita rin ang mga resultang nakamit, ang mga marka ng kulog sa kanyang katawan ay patuloy na nagsasama sa kulog at kidlat sa kalangitan, at unti-unting tumataas ang isang lumalakas na kapangyarihan. Kahit na ang marahas na kulog at kidlat sa kanyang katawan ay pinigilan, at sa ilalim ng mahika ng Silver Thunder Body, sinimulan niyang ayusin ang kanyang katawan. Marami sa mga marka ng kulog sa kanyang katawan ay naging pilak, tulad ng isang pilak na baluti na tumatakip sa kanyang katawan. Nagulat si Lin Xuan at nagsumikap na i-activate ang Silver Thunder Body. Unti-unting nabuo ang isang silver halo sa paligid niya, na parang kako na bumabalot sa kanya. Sa wakas ay nakuha ng pagbabagong ito ang atensyon ni Elder Lu at ng dalawa pa. Nagbabagong anyo ang lalaking ito. What a strong aura. What kind of body refining technique is this? Kailangan talaga itong matemper ng thunder. Natakot silang dalawa, kahit sila ay hindi naglakas loob na kunin ang kulog at kidlat.
Gayunpaman, si Lin Zuan, isang batang lalaki na kalahating nakapasok sa espiritual na pagsasama, ay nagawang sumipsip ng napakaraming kulog at kidlat. Ito ay naging sanhi ng kanilang mga talukap, tumalon ng ligaw. Masyadong maraming sikreto ang batang ito. Ang pamamaraang ito ng pagpino ng katawan lamang ay makakapagpabaliw sa isang grupo ng mga mandirigmang natutunaw sa espiritu. Hindi natin siya hahayaang magtagumpay, kailangan natin siyang hadlangan. Mabangis na sabi ni Elder Lu. Oo, hulihin siya, tanungin siya tungkol sa paraan ng pagpino ng katawan, at hukayin ang lahat ng sikreto sa kanya. Namumula ang mga mata ni Elder Wang at labis siyang nasasabik. Naglakad silang dalawa patungo kay Lin Zuan, ang bawat hakbang ay napakahirap. Boom! Habang papalapit siya kay Lin Zuan, mas naging malakas ang kulog, at ang nakakatakot na kulog ay tila kayang hatiin ang lahat sa mga piraso. Itinaas ni Elder Lu ang isang maliit na asol na payong na may mga bituin na nakapinta dito, na bumubuo ng star curtain sa itaas ng kanyang ulo upang labanan ang pag-atake ng kulog. Si Elder Wang ay nagsuot ng armor sa labanan, na may berdeng ilaw na nagniningning, na bumubuo ng isang nakakatakot na defensive barrier. Inilabas ng dalawa ang kanilang mga kayamanan at lumakad ng husto patungo kay Lin Zuan. Si Lin Zuan ay nakabalot sa isang malaking silver cocoon sa sandaling ito at walang ideya kung ano ang nangyayari sa labas, ngunit hindi iyon nangangahulugan na hindi siya makakalaban. Tsaka may Wine Master din. Bagamat hindi direktang maka-atake si Jiuya, makokontrol pa rin niya ang Porma Sayon. Sa ilalim ng kanyang kontrol, ang pagbuo ng kidlat ay mabilis na nagbago, at ang kanyang kahusayan ay 100 beses na mas mahusay kaysa kay Lin Zuan. Hindi nagtagal, ang mga maitim na ulap ay gamulong sa kalangitan, at ang kulog at kidlat ay naging mga ahas ng kulog, mabilis na sumugod kay Elder Lu at sa dalawa. Ang lugar sa ibaba ay ganap na naging isang dagat ng kulog at kidlat. Si Elder Lu at ang dalawa ay nagpumiglas na lumaban, na naglalakad ng napakabagal. Ang prosesong ito ay tumagal ng mahabang panahon. Nang silang dalawa ay dumating kay Lin Zuan, ang kanilang mga hakbang ay hindi matatag. Ang maliit na payong na may mga bituin na ipininta dito at ang cyan armor ay malabo rin at nagdusa ng matinding pinsala. Gayunpaman, ang mga mata nilang dalawa ay kumikinang sa liwanag, na parabang ang mga gutom na lobo ay labis na nasasabik nang makakita sila ng isang magandang babae. Hanggat nahuhuli si Lin Zuan, lahat ng pagkatalo ay maaaring mabawi. Hindi napigilan ng dalawa ang mapangiti nang maisip nila kung ano ang mangyayari kapag nagtanong sila tungkol sa Earth-level martial arts at top-level physical training techniques. Dahan-daang iniunat nina Elder Lu at Elder Wang ang kanilang mga palad at hinawakan si Lin Zuan. Nang makitang hahawakan na nilang dalawa ang Silver Light Cocoon, tila naramdaman nila ang tibok ng puso ni Lin Zuan. Sa oras na ito, ang Silver Light Cocoon ay biglang gumawa ng clicking sound. Isang malaking bitek ang bumukas sa gitna, at hindi mabilang na pilak na kidlat ang bumaril mula sa loob. Hindi maganda. Ang mga ekspresyon ni Elder Lu at ng dalawang lalaki ay lubos na nagbago, at sila ay kumilos ng may pag-aalinlangan. Ang malaking star palm ay kumamo sa loob na may nakakatakot na aura, at si Elder Wang ay sumuntok din ng isang kumikinang na kamao. Boom! Whoosh! Kasabay ng pagkilos ng dalawang lalaki, isang pares ng kulay pilak na palad ang nakaunat mula sa loob, na sinasalo ang kanilang mga atake. Ang pilak na arko ay tumatama, na naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihan ng kulog at kidlat. Naramdaman ni Elder Lu at ng dalawa na parang ang kanilang mga braso ay hawak ng mga pliers na bakal, na napakatibay. Pakawalan. Galit na galit silang dalawa, at sumabog ang kanilang mga aura. Isang malakas na hangin ang bumalot sa kalangitan, at ang espiritual na enerhiya ay natipon sa buong kalangitan, na bumubuo ng isang malaking sword energy at sword light na tumama patungo kay Lin Zuan. Roll! Isang mahinang sigaw ay parang kulog na sumasabog, kumalat sa lahat ng direksyon. Ang tunog na ito ay yumanig sa nakapalibot na mga durog na bato, at sumugod pa kay Elder Lu at sa dalawa na may pag-atake ng kaluluwa. Buzz! Bang! Bahagyang nagbago ang mga ekspresyon ni Elder Lu at Elder Wang at galit silang tumugon. Ang hangin ay nakompres at ang silver cocoon ng liwanag ay mabilis na natangay, na inihayag ang katawan ni Lin Zuan. Sa sandaling ito,
Isang puting liwanag ang kumislap at inagaw ang magaan na kakon, iyon ay ang puting nyebe na maliit na unggoy. Muli itong kumislap, pagkatapos ay lumapit sa balikat ni Lin Xuan, ibinuka ang maliit na bibig nito, nilamon ang buong Silver Thunder kakon, at pagkatapos ay pumasok sa storage ring. Ang katawan ni Lin Xuan ay natatakpan ng mga Silver Thunder pattern, na sobrang komplikado at bumabalot sa kanya na parang silver armor. Sumasayaw dito ang maliliit na pilak na arco, na naglalaman ng kapangyarihang makasuffocating. Ang mga pag-atake nina Elder Lu at Elder Wang ay tumama sa kanya ng isang metal na tunog. Bagamat si Lin Xuan ay nasa sakit, hindi siya natamba tulad ng ibang kalahating hakbang na natutunaw na mga mandirigma. Wala man lang gasgas. Ano? Imposible. Ang mga mag-aaral ng dalawang elder ay lumiit ng husto. 2 oras na ang nakalipas, si Lin Xuan ay hindi nang ahas na tanggapin ang kanilang mga pag-atake, ngunit ngayon siya ay sinampal ng 2 beses ng mga ito, at siya ay kasing husay ng isang normal na tao. Anong uri ng physical refining technique ito? Nakakatakot. Sa sandaling ito, si Elder Lu at Elder Wang ay nakadama ng gulat sa kanilang mga puso, at ang mga binhi ng takot ay nag-ugat ng malalim sa kanilang mga puso. Kung ipapaalam mo sa iba, siguradong tatawa sila. Ito ay isang pantasya lamang na ang 2 mandirigma sa kaharian na natutunaw ng espiritu ay matatakot sa isang batang lalaki na nasa kalahating hakbang sa pagtunaw ng espiritu. Gayunpaman, ito ang kaso. Kayong 2 matandang lalaki, oras na para bayaran ang iyong mga utang. Tinawag ni Lin Xuan ang kanyang mga braso at binasag silang 2 sa lupa. Ang lakas ng loob mo. 2 marahas na putok ang tumunog. Kung ito ang tama, paano maipapakita ng 2 ang kanilang mga mukha? Matatamaan lang sila hanggang sa mamatay. Ang palad ni Elder Lu ay parang kutsilyo, at mabilis niyang nilaslas ang baywang ni Lin Xuan. Inatake pa ni Elder Wang ang mga binti ni Lin Xuan. Boom! Bang-bang! Pinigyan ni Lin Xuan si Elder Lu ng isang malakas na suntok, at pagkatapos ay nilabanan si Elder Wang gamit ang kanyang kanang binti. Dahil dito, samuka siya ng dugo at tumilapon palabas. Natamba ang 2 matanda, at ang buong mukha nila ay nagkadikit sa lupa. Bukod dito, ang ilang walang kulay na pulbos ay tumagos sa katawan ni Elder Lu at ng 2 pang tao sa kahabaan ng sugat. Flick, flick, flick. Nabasag ang lupa, na lumikha ng isang malaking bunganga. Pinunasan ni Lin Xuan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at nginisyan, napakakapal niyong 2 kaya nagkabasag-basag pa sila sa lupa. Munting hayop, papatayin kita. Mabangis ang mukha ni Elder Lu. Hindi pa siya nakaranas ng ganitong insulto. Nakadikit pa rin sa mukha ang graba, humakbang siya pasulong at sinuntok gamit ang kanang kamao. Sa tabi niya, si Elder Wang ay naglabas ng mahabang kutsilyo at nilaslas ito. Ang kamao ay parang isang higanting bundok, lumaki sa hangin at tumama kay Lin Xuan. Ang espada ay kumikinang ng maliwanag at pumutol ng walang awa. Sa isang pitik ng kanyang mga paa, tumabi si Lin Xuan. Kayong 2, hindi ba kayo hindi komportable? Lumitaw si Lin Xuan 50 metro ang layo sa kanan at nakangiting tanong. Munting hayop, kahit anong sabihin mo. Bago pa matapos magsalita si Elder Lu at silang 2, biglang huminto ang kanilang mga boses, parang may samakaw sa kanilang mga leeg. Ikaw, ang lakas ng loob mong lason. Puno ng walang katapusang hinanakit ang boses ni Elder Wang. Ang kanilang mga mukha ay naging lila, ang kanilang dugo ay naging itim, at ang kanilang espiritual na enerhiya ay hindi gumagana ng maayos. Sa mga normal na araw, ang ganitong uri ng lason ay magiging wala, ngunit ngayon silang 2 ay tinamaan ng kidlat ng higit sa 2 oras, at ang kanilang mga katawan ay matagal ng malubhang nasugatan. Ang lason na karaniwang minamaliit ay naging isang bagay na nagbabanta sa buhay. Ang nakapalibot na espiritual na enerhiya ay biglang nag-vibrate, nagmamadaling lumapit sa kanilang 2, galit na pinipigilan ang lason sa kanilang mga katawan. Gayunpaman, paano sila mabibigyan ni Lin Xuan ng pagkakataon? Lumaban siya ng husto para masugatan bago nilason ang 2. Hindi niya hahayaang kontrolin ng 2 ang lason ng madali. Higit pa rito, si Elder Lu at ang 2 pa ay napinsala sa katawan at hindi nila kayang gamitin ang kahit kalahati ng kanilang lakas sa pakikipaglaban. Ngayon ay isang magandang pagkakataon para patayin sila.
Sa isang hakbang, lumipad palabas si Lin Zuan na parang missile, at biglang bumaril ang kanyang kanang kamao. Ang nakapangangilabot na kapangyarihan ay nagpang-inig sa kawalan, at ang pilak na arko ay lumipad, na nagpakinang sa kanyang mga kamao ng pilak na liwanag. Boom! Sa isang suntok, napaalis si Elder Lu. Ang mga talampakan ng kanyang mga paa ay lumipad pataas, at ang kanyang kanang binti ay naging isang silver dragon, bumagsak sa ibabang bahagi ng tiyan ni Elder Wang at sinipa siya ng malakas. Ang mga taluktok ng bundok ay nanginig, at isang malaking bunganga na hugis tao ang nabasag sa dingding. Ikaw maliit na hayop, hinahanap mo ang kamatayan. Nagalit silang dalawa, at anuman ang kanilang mga pinsala at mga lason, sila ay sumugod patungo kay Lin Zuan ng baliw. Hanggat napatay si Lin Zuan, magkakaroon sila ng maraming oras para gumaling. Sasaktan kita ngayon. Nagpakawala si Lin Zuan ng mahabang dagandong, sinuntok ang kanyang mga kamao, at hinarap silang dalawa. Kasabay nito, ang kanyang mga mata ay kumikislap, ang inscription ay kumikislap, at ginamit niya ang pamamaraan ng pag-aaral sa pag-atake. Espada ng kaluluwa. Ang invisible soul power ay tumusok kay Elder Wang, na naapektuhan ang kanyang kaluluwa. Si Elder Wang ay nawalan ng bantay, napahawak sa kanyang ulo at sumisigaw. Siya, kung tutuusin, ay isang mandirigma sa kaharian ng pagsasanib ng mga espiritu. Ang kanyang lakas ay higit pa sa kung ano ang maaaring ihambing ng sinuman, at siya ay nakabawi sa isang sandali. Sa oras na ito, naghagis na si Lin Zuan ng daan-daang suntok. Ang bawat suntok ay kasing bigat ng bundok, na tumama kay Elder Lu ng isang dumadagandong na tunog. Tanging ang ganitong uri ng suntok sa laman na pag-atake ang makapagpapawi sa dati niyang pagkadismaya. Si Elder Lu ay orihinal na tinamaan ng kidlat at malubhang na sugatan. Kasabay ng pagguho ng mga lason sa kanyang katawan, hindi na niya kayang gamitin ang kahit 30% ng kanyang lakas. Pinigyan lang nito ng pagkakataon si Lin Zuan. Tuwing iwinagayway niya ang kanyang malupit na pilak na kamao, naglalabas siya ng walang katapusang kulog at kidlat. Bang! Si Elder Lu ay itinulak sa lupa, kasama ang kalahati ng kanyang katawan sa loob. Siya ay nababaliw sa kanyang puso, at ang kanyang ekspresyon ay lubhang mabangis. Gayunpaman, sa mas galit at mas pagkabalisa niya, mas mabilis na lumabas ang mga lason sa kanyang katawan, at sa huli ang kanyang buong katawan ay naging purple-black. Bang! Sa panibagong sipa, ginamit ni Lin Zuan ang 7 steps against the dragon, natadyakan si Elder Lu ng ligaw. Matapos ang pagsulong sa Silver Thunder pattern, hindi lamang ang kanyang pisikal na lakas ay umabot sa Spirit Melting Realm, ngunit ang kanyang lakas ay umabot din sa antas na iyon. Masasabing maliban sa kanyang cultivation, na wala sa Spirit Melting Realm, wala siyang pinagkaiba sa Spirit Melting Realm Warrior sa ibang aspeto. Napakalakas ng puwersa, sulit ang kidlat na ito. Tumawa ng malakas si Lin Zuan at inatake si Elder Lu ng baliw. Silver Thunder Wave. Ginamit ni Lin Zuan ang mga kasanayan sa martial arts na likas sa Silver Thunder Body, at isang pilak na electric light ang lumitaw sa kanyang mga palad, na pinupuno ang hangin ng enerhiyang pumipigil sa puso. Naging berde sa takot ang mukha ni Elder Lu. Ang aura na ito ay nagparamdam na sa kanya ng banta ng kamatayan. Kung hindi siya nasugatan, kahit na hindi niya maiwasan ang galaw na ito, kaya niya pa rin itong tiisin. Ngunit ngayon na siya ay malubhang nasugatan at nalasan, hindi niya kayang labanan ang pag-atake na ito. Nagulat din si Elder Wang sa gilid, hindi siya naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos, sa takot na ang pag-atake ay mahulog sa kanya at siya ang mamamatay. Sa katunayan, kung magsanib puwersa silang dalawa, makakalaban pa rin nila si Lin Zuan kahit na sila ay malubhang nasugatan. Ngunit sa harap ng buhay at kamatayan, ginawa ng dalawa ang pinakatangang pagpili. Nag-aatubili si Elder Wang na huminga ng espiritual na enerhiya at lumipad patungo sa malayo. Sa kritikal na sandali na ito, talagang nakatakas siya. Galit na galit si Elder Lu at lalo pang desperado. Sinamantala ni Lin Zuan ang pagkakataon na gamitin ang kanyang soul attack, na nagpapahina kay Elder Lu. Boom! Sa isang kisap mata, isang Silver Thunder Wave ang lumitaw na parang pilak na dragon, at sa isang marahas na momentum, tumama ito sa ulo ni Elder Lu. Ang buong lambak ay nabalot ng pilak na kulog at kidlat, tulad ng isang dagat ng kulog na muling ipinanganak.
Ang mga madilim na ulap na nagkalat sa kalangitan ay hindi inaasahang nagtipon muli, nagpasabog ng hindi mabilang na nakakatakot na kulog at kidlat, na tumagos sa nakapalibot na lupa. Ang malas na si Elder Wang ay tinamaan ng isa sa mga kidlat. Ang kanyang katawan ay nanginig ng husto, at siya ay muntik ng mahulog sa kanyang kamatayan mula sa himpapawid. Kung ito ang kaso, kung gayon siya ang kauna-unahang mandirigma sa kaharian na natutunaw ng espiritu na namatay habang lumilipad. Nang mawala ang lahat ng liwanag, ang figure ni Lin Xuan ay nahayag sa tuktok ng bundok. Sa tabi niya ay isang sunog na bangkay, kalahati ng kanyang katawan ay nakalubog sa lupa, at ang kanyang ulo ay binaril, na naging dahilan upang siya ay lubhang namatay. Ang napakayabang na si Elder Lu na ito ay sa wakas ay pinatay ni Lin Xuan. Natatakot ako na hindi niya pinangarap na mamamatay siya sa kamay ng isang kalahating hakbang na mandirigmang nakakatunaw ng espiritu. Tinanggal ang storage ring ni Elder Lu, pumunta si Lin Xuan sa gilid ng bangin at tumingin sa malayo. Si Elder Wang, na nataman muli ng kidlat, ay nanginginig na lumilipad sa himpapawid. Kasabay nito, tinawag niya ang iba pang mga disipulo mula sa Xingfeng Pavilion. Si Lin Xuan ay may panunuya sa kanyang mukha at dahan-daang binunot ang kanyang espada. Ang Autumn Mark Sword ay gumuhit ng hindi maipaliwanag na trajectory sa hangin, at ang momentum ni Lin Xuan ay umakyat din ng baliw, na umabot sa isang nakakatakot na taas. Ang mga madilim na ulap ay gamulong sa kalangitan, at ang malalaking kulog at kidlat ay kumikislap paminsan-minsan. Kung ang isang bakas nito ay tumagas, ito ay dudurog sa mga kalapit na bundok sa mga piraso. Ang momentum na ito ay mas nakakatakot kaysa sa kulog ngayon. Nang makita ni Elder Wang ang eksenang ito, nanginig siya at muntik ng mahulog. Takot talaga siyang matamaan, at sa estado niya ngayon, hindi na niya kayang lumaban. Sa desperasyon, magagamit lamang niya ang lihim na paraan ng pagtakas sa kapinsalaan ng kanyang sariling lakas. Lumitaw ang mga madugong alon sa kanyang paligid, na bumubuo ng nakakatakot na marka na bumabalot sa kanyang katawan. Sa oras na ito, ang espiritual na enerhiya sa kalangitan ay nag-vibrate, at ang lahat ng ito ay nagmamadali patungo sa tuktok ng ulo ni Lin Xuan. Maging ang mga ulap ay mabilis na nagbabago, na bumubuo ng isang multo ng isang higanteng espada. Nakakatakot ang amoy. Anong klaseng martial arts ito? Ang mga mukha ng mga disipulo ng Xingfeng Pavilion sa ibaba ay mapatla at ang kanilang mga katawan ay nanginginig. Sa ilalim ng gayong kapangyarihan, wala silang kapangyarihang lumaban. Bakit nasugatan si Elder Wang? Dahil ba sa batang iyon? Nasaan si Kuya Lu? Natuklasan ng isang grupo ng mga disipulo na ang mga bagay ay mas nakakatakot kaysa sa kanilang inaakala, at hindi na sila nang ahas na mag-isip pa. Puntahan mo siya at pigilan siya. Si Elder Wang sa langit ay napuno ng dugo, at isang nakakatakot na aura ang lumabas sa kanyang katawan, na parang bumaba ang dyablo. Ang mga alagad sa ibaba ay nanginginig. Ang pag-akyat nila sa ganitong uri ng labanan ay walang alinlangan na haantong sa kamatayan. Tahimik ang mga bundok at kagubatan, walang lumalapit. Matanda, tumigil ka na sa pagpupumiglas. Patay na si Old Dog Lu, mas mabuting bumaba ka at samahan mo siya. Malakas ang boses ni Lin Xuan at maririnig sa lahat ng direksyon. Ano, patay na si Elder Lu? Imposible. Si Elder Lu ay isang malakas na tao sa Spirit Fusion Realm. Paano siya mamamatay? Ang isang grupo ng mga disipulo ay hindi naniwala, ngunit si Elder Lu ay hindi nagpakita ng mahabang panahon, na tila nagpapatunay sa mga salita ni Lin Xuan. Munting magnanakaw Lin, kung papatayin mo si Elder Lu, hindi ka pababayaan ng Xingfeng Pavilion. Pagbalik ko, mamamatay ka. Matigas na sinabi ni Elder Wang, the Blood Demon Secret Escape Technique. Ang enerhiya ng dugo ay kumalat sa kalangitan, at ang katawan ni Elder Wang ay kumikinang sa isang nakasisilaw na pulang ilaw. Hinihabol ng hangin ang electric sword, at winasak ng espada ang mga bundok at ilog. Ang nakapalibot na espiritual na enerhiya ay natipon ng baliw, ang mga madilim na ulap ay gamulong sa kalangitan, at ang kulog at kidlat ay natipon sa isang malaking espada. Ang nakakatakot na espada ay lumitaw, ang espiritual na enerhiya sa paligid nito ay lumundag, at hindi mabilang na malalakas na hangin ang natangay nito, lumubog sa higanteng espada. Ang higanteng espada sa langit ay unti-unting naging totoo, na para bang kaya nitong durugan ang mundo.
Sa katawan ng espada, pinalibutan ito ng hangin at kulog, na bumubuo ng mga sinaunang pattern, na naglalabas ng aura ng pagbabago ng buhay. Putulin. Kasunod ng mahinang sigaw ni Lin Xuan, nahulog mula sa langit ang higanteng espada. Ang hangin ay nanginginig at umatras sa magkabilang panig na parang agos, ang langit ay tila napunit at ang mga ulap ay nahati sa kalahati. Mabilis na nabasag ang mga nakapaligid na puno at bundok, na bumubuo ng hindi mabilang na mga pulbos na ikinalat ng hangin. Puno ng dugo si Elder Wang, at nakakulong siya ng mahigpit, hindi nakatakas. Hindi ako mamamatay. Para siyang baliw at pasimpleng tumigil sa pagtakbo. Pagbabago ng dugo sa dagat at bituin. Nalanghap ni Elder Wang ang nakapalibot na ambon ng dugo sa kanyang katawan, at 1,000 metrong taas na dagwang higanti ang lumitaw sa kanyang likuran, hawak ang isang malaking bituin at binasag ang isang higanteng espada sa kalangitan. Boom! Nagbanggaan ang dalawa, at lahat sa loob ng 1 kilometrong radius ay binalot ng kulog at kidlat. Ang nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya ay dumaan sa lahat ng direksyon, na nilipol ang lahat ng kanilang nadaanan. Ang mga disipulo ng Xingfeng Pavilion ay walang oras para makatakas. Lahat sila ay naging blood mist at hindi man lang sumigaw. Ang itim na buhok ni Lin Xuan ay sumayaw ng ligaw, pinasisigla ang intensyon ng espada ng buong lakas, sumanib sa espadang humahabol sa kidlat. Kaka! Ang mga bituin ay nabasag, at ang dagwang higanti ay nataman at napunit ng mabilis. Si Elder Wang ay sumigaw at nilamon ng napakalaking lakas ng espada. Sa isang galaw ng espada, nabasag ang mga bundok at ilog. Nang huminahon ang lahat, ang mga nakakatakot na bitek ay lumitaw sa lupa, at ang mga kagubatan at bundok ay pinutol sa kalahati. Patay na patay si Elder Wang na hindi man lang niya iniwan ang kanyang katawan. Ang mukha ni Lin Xuan ay maputla at ang kanyang katawan ay medyo pagod. Ang kidlat mabilis na espada na ito ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang inaakala, halos maubos ang lahat ng espiritual na enerhiya mula sa kanyang katawan. Nang mahinang nakaupo sa lupa, kumuha si Lin Xuan ng isang baso ng espiritual na alak at ininom ito. Nakakapanibago. Tumangala siya sa langit at tumawa. Ang pagpatay sa dalawang makapangyarihang lalaki sa Soul Fusion Realm sa isang iglap, ang ganitong uri ng tagumpay ay maaaring matakot sa mga tao hanggang sa mamatay. Alam mo, kalahating hakbang pa lang si Lin Xuan patungo sa powerhouse na nakakatunaw ng espiritu. Siyempre, ang ganitong uri ng tagumpay ay hindi maaaring kopyahin. Una sa lahat, si Lin Xuan ay may makapangyarihang katawan. Masasabing ang pisikal na katawan ay maihahambing sa natutunaw na kaharian ng espiritu, at nagtataglay din siya ng Wind-Chasing Lightning Sword, isang minanang martial art na lumalampas sa Earth-level martial arts. Higit pa rito, si Elder Lu at ang dalawa pa ay unang tinamaan ng kidlat, malubhang nasugatan, at pagkatapos ay nalasan. Hindi nila nagawang gamitin ang kahit 30% ng kanilang lakas. Sa ilalim ng mga salik na ito, nagawang patayin ni Lin Xuan ang dalawang malalakas na lalaki sa Spirit Fusion Realm. Ngunit hindi siya nasilaw sa tagumpay. Alam na alam ni Lin Xuan na sa normal na mga pangyayari, mahirap pumatay ng isang mandirigma ng Fusion Spirit Realm. Gayunpaman, ngayon ay lubos na siyang kumpiyansa na lalabanan si Lin Feng. Pagkalipas ng 2 oras, gumaling ang katawan ni Lin Xuan at bumalik ang kanyang lakas sa pinakamataas na estado nito. Nawala ang mga marka ng kulog sa kanyang katawan at bumalik siya sa kanyang normal na kalagayan, tila isang gwapong binata. Gayunpaman, kapag nabaliw ang binatang ito, lahat ng mandirigma sa Soul Fusion Realm ay mamamatay. Naglabas si Lin Xuan ng isang itim na singsing, na nakaukit ng mga simpleng pattern at kumikinang sa liwanag. Nakuha niya ang storage ring na ito mula kay Elder Lu. Ang singsing na pagmamay-ari ni Elder Wang ay nabasag ng kapangyarihan ng Gale Lightning Sword, at lahat ng nasa loob ay nawasak. Sayang, mukhang nasasaktan si Lin Xuan. Ang storage ring ng isang malakas na tao sa Spirit Fusion Realm ay talagang isang magandang bagay. Bumantong hininga, inilagay niya ang kanyang soul power sa storage ring. Tapos, tuwang-tuwa siya. Si Lin Xuan ay handa sa pag-iisip, ngunit hindi niya inaasahan na kung ano ang nasa loob ay mabigla siya. Mayroong 12-dosenang mga kahon ng mga espiritual na bato, na lahat ay mga medium grade na espiritual na bato,
isang malaking bilang ng mga kayamanan sa antas ng Zuan, at 12 ng mga martial arts secret book. Ito ay isang maliit na treasury lamang. Ginawa ni Lin Zuan ang matematika at nalaman na may higit pa rito kaysa sa anumang nakuha niya mula sa sinumang tao noon. Matanda, napakayaman mo. Si Lin Zuan ay nasa mabuting kalagayan. Inalis ang storage ring, kinuha ni Lin Zuan ang mapa at mabilis na nakahanap ng malapit na lansya. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay umalis sa kaharian ng Tianshan. Nanginginig ang katawan niya at nawala siya. Kuwit. Ang Yinshuan River ay may 18 liko, na sumasaklaw sa karamihan ng kaharian ng Tianshan. Sinundan ni Lin Zuan ang mapa at nakarating sa isang lihim na lansya. Ayon sa mapa, ang ferry na ito ay magbubukas tuwing 7 araw, tuwing hating gabi. Hindi nagmamadali si Lin Zuan. Umupo siya ng naka-cross-legged at naghintay habang nagninilay-nilay sa lightning sword. Pagkalipas ng 2 araw, madilim ang buwan at malakas ang hangin, at umihip ang madilim na hangin sa Yinshuan River, na nagpang-inig sa kaluluwa ng mga tao. Nakaramdam si Lin Zuan ng hindi maipaliwanag na aura at nakaramdam ng pagkabalisa. Hindi na siya nagmumuni-muni, bagkus ay tumayo siya at maingat na tumingin sa paligid. Sa hating gabi, biglang lumitaw ang mga alon sa ilog, at isang itim na anino ang mabilis na lumapit sa dalampasigan. Kumislap ang mga mata ni Lin Zuan at tumingin siya sa harap. Nakita ko ang isang maliit na bangka na lumulutang, na may nakatayong bangkang nakaputi, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng abnormal na puting kulay. At ang bangka ay mas espesyal, ito ay gawa sa papel. Ang eksenang ito, hating gabi pa, ay hindi maiwasang magmukhang medyo nakakatakot. Namamanhid ang anit ni Lin Zuan at hindi siya komportable. Gusto mo bang sumakay ng lansya? Huminto ang bangka sa baybayin, at tanong ng nakaputing bangka sa malalim na boses. Medyo matigas ang boses, parang puppet, hindi naman parang normal na tao. Gayunpaman, walang pagpipilian si Lin Zuan. Dapat siyang umalis dito sa lalong madaling panahon, at may isang paraan lamang sa ngayon. Oo, sagot ni Lin Zuan. Ang bayad sa ferry, isang high-grade Zuan level treasure. Mabagal na sabi ng boatman. Ano? Isang mataas na antas ng kayamanan sa antas ng Zuan. Pinaikit ni Lin Zuan ang kanyang mga tainga upang matiyak na tama ang kanyang narinig. Ang isang high-grade Zuan level treasure ay hindi isang piraso ng cake, at ang Kyuan sword na ginamit niya ay isang mid-grade Zuan level treasure lang. Sa tingin ko kailangan niyang magsikap para makuha ito. Damn, it's too dark. Pulong ni Lin Zuan. Buti na lang, nagkaroon siya ng mayamang pamilya at nakuha pa niya ang storage ring ni Elder Lu. Kung hindi, ang pamasahe sa ferry lang ay magbibigay sa kanya ng matinding sakit. Naglabas siya ng high-level Zuan level sword mula sa storage ring at ibinigay ito kay Lin Zuan. Inalis ng boatman na nakaputi ang kanyang espada at sinabing dahan-dahan, pakisuyo kang sumakay sa bangka. Maingat na umakyat si Lin Zuan sa bangka, at pagkatapos ay natuklasan na ang mga damit ng boatman ay gawa rin sa papel. Ngunit ang nakapagpatibay sa kanya ay ang bangkang papel ay bahagyang yumanig at hindi lumubog. Inalog ng boatman na nakaputi ang sagwan at mabilis na umusad ang bangka. Huwag mong tingnan, hindi lulubog ang barkong ito. Nakangiting sabi ng lalaking alak, may formation blessing ito, at hindi ito kasing babasagin gaya ng iniisip mo. Formation blessing. Lalong naging curious si Lin Zuan. Anong klaseng puwersa ang gagawa ng ganoong negosyo? Hoy, gaano katagal bago dumating ang barkong ito? Not necessarily, mechanical na sagot ng boatman. Pagkatapos ay nagtanong pa si Lin Zuan at nawalan ng interes. Ang boatman ay parang isang piraso ng kahoy, kaunti lang ang alam niya at hindi siya makapagtanong ng kahit ano. Walang magawa si Lin Zuan at maaari lamang magnilay at magsanay. Ang maganda lang ay lumipas ang 3 araw na walang nangyari. Sa hating gabi sa 3 araw, dumating ang bangka sa Pampang. Bumaba si Lin Zuan sa bangka at umalis ng hindi lumilingon, hindi siya bumagal hanggang sa tuluyan na siyang lumayo sa Yinshuan River. Kinuha ni Lin Zuan ang mapa at inihambing ito ng mabuti. Siya ngayon ay nasa Eagle Kingdom, ang pagdaan sa Eagle Kingdom ay ang Rain Kingdom, at ang Xia Kingdom ay katabi ng Rain Kingdom. Ipinatawag si Xiao Jin, hinanap ni Lin Zuan ang direksyon at mabilis na sumulong.
Pagkalipas ng 2 buwan, dumating si Lin Xuan sa Rain Country. Sa panahong ito, ganap niyang pinagsama-sama ang Silver Thunder pattern, at lubos ding naunawaan ang First Sword of Gale Lightning Chaser. Bilang karagdagan, naunawaan ni Feng Di ang 70% ng kanyang mga kasanayan sa espada, at natutunan ng Qingyan Sword Technique ang ika-6 na espada. Bukod dito, ang kanyang layunin sa espada ay umabot na sa pinakamataas na 40%. Inilabas niya ang Sword Intent Treasure Box at kumislap ang kanyang mga mata. Kaunting puwang lang ang kaya kong buksan sa Copper Thunder Body. Ngayong na-master ko na ang Silver Thunder pattern, magkano ang mabubuksan ko ang Sword Intent Treasure Box? Nagkaroon ng ideya si Lin Xuan at nagpasyang pagbutihin muli ang kanyang kapangyarihan sa espada. Sa paghahanap ng isang walang nakatirang lambak, inilagay niya ang maliit na ginto at nagtayo ng isang depensibong pormasayon. Nang handa na ang lahat, kinuha ni Lin Xuan ang Sword Intent Treasure Box. Buzz! Buzz! Nag-vibrate ang hangin, at lumitaw ang mga Silver Thunder pattern sa katawan ni Lin Xuan, tulad ng silver armor. Gamit ang pattern ng Silver Thunder, tumaas ang kanyang kumpiyansa, at nagpuwersa siya sa kanyang mga palad, dahan-daang binuksan ang Sword Intent Treasure Box. Isang matalim na layunin ng espada ang kumalat mula sa kahon ng kayamanan, na parabang matusok nito ang lahat. Ang mga pattern ng kulog ay damaloy sa katawan ni Lin Xuan, na nilalabanan ang nakakatakot na layunin ng espada. Ang kahon ng kayamanan ay dahan-daang binuksan at binuksan ang ikatlong bahagi ng daan. Noong huling pagkakataon sa lugar na ito, ang katawan ni Lin Xuan ay nagkaroon na ng nakakatakot na mga bitik, at ang tansong pattern ng kulog ay hindi na makayanan. Ngunit ngayon, bagamat hindi siya comfortable, ganap na niyang kayang makipagkompetensya. Mula sa puntong ito, makikita na ang Silver Thunder Body ay higit sa 2 beses na mas malakas kaysa sa tansong Thunder Body. Hawak ang treasure box sa kanyang kamay, naramdaman ni Lin Xuan ang intensyon ng espada ng buong puso at kaluluwa. Ang intensyon ng Dragon Sword ay umuungal sa kanyang katawan at patuloy na sumipsip at lumaki. Makalipas ang kalahating araw, lubos na naunawaan ni Lin Xuan ang ikatlong bahaging ito, ngunit hindi pa rin bumuti ang kanyang intensyon sa espada. Gayunpaman, ang kanyang layunin sa espada ay mas malakas kaysa kalahating araw na nakalipas. Halika muli. Kinagat ni Lin Xuan ang kanyang mga ngipin at muling pinalaki ang puwang sa kahon ng kayamanan. Flick, flick, flick. Ang pinong enerhiya ng espada ay lumitaw sa hangin, at ang kapangyarihan nito ay maihahambing sa pag-atake ng isang malakas na tao sa kaharian ng pagsasanib ng mga espiritu. Ito ay napakalakas. Nakaramdam si Lin Xuan ng matinding pressure, at ang matalas na enerhiya ng espada ay tumama sa kanyang katawan, na nag-iwan ng nakakatakot na mga marka ng espada sa Silver Thunder pattern. Ang kahon ng kayamanan ay patuloy na bumukas, at nang umabot ito sa 2/3, ang layunin ng espada ay biglang dumobble sa lakas. Whoosh! Tila nagkaroon ng tunay na ebolusyon ng espada sa hangin, ang pilak na Thunder Body ni Lin Xuan ay napunit, at ang mga nakakatakot na bitik ay lumitaw. Ang Sword Intent na ito ay nakakatakot na. Dapat mong malaman na ang pisikal na lakas ni Lin Xuan ay maihahambing sa isang mandirigma sa Spirit Fusion Realm. Ito ay napakahirap. Pinapanatili ang intensity ng Sword Intent, nagsimulang umintindi si Lin Xuan. Maingat niyang pinakilos ang intensyon ng espada ng dragon sa kanyang katawan upang harapin ang intensyon ng espada sa kahon ng kayamanan, na patuloy na pinagbubuti ang kanyang intensyon sa espada. Ang hindi nakikitang banggaan ay nagpang-inig sa hangin, ang lupa ay napunit na parang tela, at hindi mabilang na mga galos ang lumitaw sa katawan ni Lin Xuan. Gayunpaman, naramdaman niya na ang layunin ng espada ng dragon ay unti-unting bumubuti. Pagkaraan ng isang araw, umalangaw ang dagandong ng dragon mula sa katawan ni Lin Xuan, tulad ng dagandong ng isang higanteng dragon. Inalis niya ang Sword Intention Treasure Box at iginuhit ang kanyang daliri sa kawalan. Ang intensyon ng espada ay lumundag, at ang enerhiya ng espada ay umindayog na parang berdeng dragon, na naghiwa-hiwalay sa hangin. 50% sword power. Nasa sabik si Lin Xuan. Ang kanyang kasalukuyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban ay lubos na napabuti kumpara sa mga nakaraang araw.
Kahit na hindi gumamit ng Gale Lightning Sword, gamit ang kanyang 50% Dragon Sword intent, sapat na siyang banta sa mga mandirigma ng Spirit Fusion Realm. Inalis ang Porma Sion, mabilis na nakabawi si Lin Xuan. Pagkaraan ng isang araw, umungal siya ng malakas at muling sumakay kay Xiao Jin. Napakabilis ng bilis ni Xiao Jin, halos kapareho ng bilis ni Lin Xuan nang tumama siya ng buong lakas. Kaakibat ng mahabang pagtitiis ng halimaw, dumaan si Lin Xuan sa Rain Country at nakarating sa Longzhou, Xia Country sa loob ng 2 buwan. Ang Longzhou ay kung saan matatagpuan ang Lin clan ng Jianqi Mansion, at ito ang nangungunang pag-iral sa 7 estado ng Xia Kingdom. Bilang pinakamataas na kapangyarihan sa kaharian ng Xia, ang pamilya Lin ng Jianqi Mansion ay maaaring magdulot ng pagkabigla sa lahat ng puwersa sa kaharian ng Xia tuwing gaganapin ang isang clan meeting. Maraming mga sekta at aristokratikong pamilya ang magpapadala rin ng mga tao upang batiin sila. Una, ito ay upang makalapit sa Jianqi Mansion, at pangalawa, posible ring makita ang background at kagandahan ng mga nangungunang puwersa. Pagkatapos ng lahat, kung ang isang puwersa ay maaaring mabuhay magpakailanman ay nakasalalay sa sariwang dugo bilang karagdagan sa lakas ng pakikipaglaban ng mas lumang henerasyon. Kung mas malakas ang nakababatang henerasyon, mas mahaba ang sigla ng pamilya. Noong 1 buwan pa lang, nagsimula ng kumilos ang mga tao mula sa iba't ibang estado. Ngayon ay tinanggap ng Jianqi Mansion ang hindi mabilang na mga mandirigma, at maraming mayayamang tao mula sa mundo ang papunta. Sa oras na ito, sa kagubatan sa hangganan ng Longzhou, isang gwapong binata ang nakaupo sa isang kakaibang gintong palaka, na nakatingin sa malayong lungsod. Lin Feng, Jianqi Mansion, sa wakas nakabalik na ako. Tatay, nanay, pangalawang tiyuhin, lolo. Sunod-sunod na nag-flash sa kanyang isipan ang mga kamag-anak. Makalipas ang 2 taon, sa wakas ay nakabalik na rin siya. Bahagyang itinaas ni Lin Xuan ang kanyang mga labi, pagkatapos ay tinapak si Xiao Jin, na naging gintong liwanag at mabilis na tumakbo patungo sa malaking lungsod. Ang Zhujian City ay sikat sa Xia Kingdom dahil sa Jianqi Mansion nito. Sinasakop nito ang napakalaking lugar at masasabing pinakamalaking lungsod sa Xia Kingdom bukod sa Royal Capital. May mga matatalim na espada na nakaukit sa matataas na pader ng lungsod, na lumilikha ng nakakatakot na aura na nakakatakot. Inalis na ni Lin Xuan si Xiao Jin sa oras na ito. Tumingin siya sa kahangahangang Sword Forging City at nakaramdam ng pananibik sa kanyang puso. Sa magaan na hakbang, naglakad siya papasok sa gate ng lungsod. Sa lungsod, nagkaroon ng malaking daloy ng mga tao at ito ay lubhang masigla. Mayroong hindi mabilang na mga tindahan sa magkabilang gilid ng malawak na kalye, puno ng mga mangangalakal at puno ng buhay. Ginugol ni Lin Xuan ang halos lahat ng nakalipas na 6 na buwan sa pakikipaglaban sa mga bundok at kagubatan, at ngayong nakikita na niya ang mataong kapaligiran sa pamilihan, lalo siyang naging palakaibigan. Sa paglalakad sa kalsada, maririnig mo ang mga talakayan ng mga mandirigma sa lahat ng dako, karamihan ay tungkol sa mga bagay sa Jianqi Mansion. Alam mo ba na si Lin Feng ay number 1 na sa Hidden Dragon List? Ano to? Balita ko, parang nakuha na niya ang Earth-level martial arts. That's the legendary martial arts. Sabi nga na kahit ilang mas matatandang figure ay walang kapantay sa kanya. Kuwit. Mula sa pag-uusap ng lahat, nalaman ni Lin Xuan na hindi lamang si Lin Feng ay hindi patay, ngunit siya ay mas makapangyarihan. Ito ay halos ang inaasahan niya. Si Lin Feng ay nakatakas sa pagtugis at nakabalik na buhay. Pinilisan niya ang lakad at dumiretso sa Jianqi Mansion. Sa oras na ito, ang Jianqi Mansion ay napakasigla, at maraming mayayamang tao ang dumarating at umaalis. Sa marangal na tarangkahan, may isang lalaking mukhang nasa katanghaliang mayordomo ang sumalubong sa mga mandirigmang paparating at pag-alis na nakangiti, ngunit may bakas ng pagmamataas sa ngiting iyon. Ang pangalan ng nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay Lin Tao, at siya ay mula sa angkan ni Lin Feng. Noong nasa Jianqi Mansion si Lin Xuan, madalas siyang nakikitang gumagawa ng masasamang bagay. Lumakad si Lin Xuan na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Tumigil ka. Saang pamilya ka isang disipulo? May imbitasyon ka ba? May mga regalo ka ba? Dumilim ang mukha ni Lin Tao at hindi nasisiyahang sinabi.
Ang lahat ng mga mandirigma na dumarating at umalis ay magbibigay sa kanya ng ilang mga benepisyo, tulad ng mga espiritual na bato, table task, at iba pa, ngunit ang batang lalaki sa kanyang harapan ay hindi man lang siya tinitingnan at hindi na lamang siya pinapansin. Dahil dito, hindi mabata si Lin Tao. Malamig ding sinabi ng ilang katulong sa tabi niya, ito ang Jianqi Mansion, hindi lahat ay makapasok. Talaga, kailangan ko bang magbayad ng regalo pag uwi ko? Lumingon si Lin Zuan at sinabing may mahinang ngiti. Nang makita ang maselang mukha na iyon, si Lin Tao ay natigilan saglit, at pagkatapos ay nagbago ang kanyang ekspresyon na parang may naalala. Lin Zuan, ikaw, ang lakas ng loob mong bumalik. Nagdilim ang mukha ni Lin Zuan nang marinig ito, at binalot ng nakakatakot na presyon ng isip si Lin Tao. Biglang namutla ang mukha ni Lin Tao at nanginginig ang katawan. Nagulat ang mga nakapaligid na mandirigma. Si Lin Tao ay isang mandirigma sa ikapitong antas ng espiritual na dagat, na may pinakamataas na lakas sa pakikipaglaban. Ngayon ay labis siyang natakot sa hitsura ng isang tao. Talagang hindi ka panipaniwala. Zuan, Master Zuan. Si Lin Tao ay natakot at hindi nang ahas na magkamali. Si Lin Zuan ay mukhang kalmado at dahan-daang naglakad papunta sa Jianqi Mansion nang hindi man lang tumitingin kay Lin Tao. Kung hindi niya mapagaling ang kahit isang alipin, hindi na niya kailangan pang bumalik. Ulalas ng mga mandirigma sa paligid niya, nakatingin sa likod ni Lin Zuan. Malungkot ang mukha ni Lin Tao, at mabilis niyang sinabi sa katabi niyang disipulo, bilasan mo at sabihin sa tiyuhin na narito si Lin Zuan. Mabilis na umalis ang disipulo, habang sinubukan ni Lin Tao na kumalma at patuloy na tumanggap ng mga bisita. Habang naglalakad papasok sa Jianqi Mansion, dali-daling pumasok si Lin Zuan. Ito ay kahanga-hanga sa loob, na may mga pavilion, berdeng bundok at berdeng tubig. Nagtipon-tipon ang mga alagad mula sa iba't ibang sekta at nagbibiruan sa isa't isa. Karamihan sa mga disipulong ito ay nasa mga nakababatang henerasyon, napakasigla, may kumpiyansa na mga ngiti sa kanilang mga mukha, at espiritual na kapangyarihan na dumadaloy sa kanila paminsan-minsan. Ang mga disipulong ito ay lahat ay nasa itaas ng ika-4 na antas ng espiritual na dagat. Itinuturing silang mga elite sa mga nakababatang henerasyon ng kaharian ng Xia, ngunit mas masahol sila kaysa sa kaharian ng Tianshan. Hindi pa banggitin ang anupaman, nakita ni Lin Zuan ang maraming kalahating hakbang na natutunaw na mga mandirigma sa Xingfeng Pavilion lamang, at ang mga nangunguna sa Xia Kingdom ay mga kalahating hakbang na mandirigmang nakakatunaw ng espiritu. Siyempre, si Xia Guo ay mayroon ding mga nangungunang talento, tulad ni Lin Zuan, Lin Feng, at iba pa. Mabilis na naglakad si Lin Zuan, kung saan nakita niya ang maraming pamilyar na tao. Magkapatid na sina Tong Lan at Tong Yu mula sa pamilya Tong, Leng Yidao at Ice Snow Fairy mula sa Wenzhou Sect, Wei Wei at Liu Yang mula sa Wanbao Tower at iba pa. Nakangiting sinalubong sila ni Lin Zuan. Lin Zuan. Mukhang masaya rin ang mga taong ito at mabilis na naglakad. Karamihan sa mga tao sa karamihan ay tumingin kay Lin Zuan. Maraming tao ang nakarinig ng kanyang mga gawa. Ang mga disipulo ng pamilya Kang at ang mga disipulo ng Earth Fire Sect ay mukhang masama, at ang kanilang mga mata ay parang makakapatay sila ng isang tao. Gayunpaman, walang nang ahas na kumilos. Una, natatakot sila sa lakas ni Lin Zuan. Higit pa rito, ito ang Jianqi Mansion, at walang nang ahas na kumilos dito. Nakipag-chat si Lin Zuan sa lahat, at ang kapaligiran ay napaka-harmony. Sa oras na ito, agresibong lumapit ang isang grupo ng mga disipulo na nakasuot ng mga costume ng Lin Clan, na may kakaibang malungkot na mga ekspresyon. Isang grupo ng mga disipulo ng Lin Clan na may hindi magandang ekspresyon ang lumapit sa kanila ng may panganib, at ang mga tao ay naghiwa-hiwalay saan man sila dumaan. Lin Zuan, naalala ko na pinalayas ka na sa bahay, bakit ang lakas ng loob mo pang bumalik? Umalis ka na dito, talo ka. Ang grupong ito ng mga disipulo ng pamilya ni Lin ay lumapit kay Lin Zuan at sinimulan siyang kutsain, hindi siya sineseryoso. Nakasuot ng brocade robe ang kinauukulan at puting robe na may mga divine swords na nakapinta sa manggas. Guwapo siya, ngunit masyadong madilim ang kanyang mga mata kaya hindi ito komportableng tumingin sa kanya, para siyang tinatitigan ng isang makamandag na ahas. Lin Yong, pagkatapos ng mga taon na ito,
Pinaglalaroan mo pa rin si Lin Feng. Casual na sabi ni Lin Zuan. Ang mga taong ito ay hindi sineseryoso si Lin Zuan, at si Lin Zuan ay hindi sila sineseryoso. Napatay niya ang dalawang mandirigma sa Fusion Realm, pabayaan ang mga brats na ito. Lin Zuan, Janchi Mansion ito, bawal kang maging mapangahas. Itapon mo siya, tandaan mong lumayo. Galit na umungal si Lin Yong na parang pusa na naapakan ang buntot. Kuya Lin. Nag-aalala si Leng Yi daw at ang iba pa. Ngumiti si Lin Zuan, at sa isang sulyap, ang ilusyon sa kanyang mga mata ay bumalot sa mga taong nagmamadaling lumapit sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay nasa tuktok ng isang master ng inscription sa ikalawang baitang, at ang mga taong ito ay hindi kayang labanan. Ang ilang mga alagad ng angkan ng Lin ay mukhang nalilito sa una, pagkatapos ay nagsimulang ilantad ang background ng isa't isa, at sa wakas ay nagsimulang mag-away. Ikaw, anong ginawa mo? Tumingin si Lin Yong sa baliw na disipulo at napasigaw sa takot. Gusto mong maging isang asong babae, pagkatapos ay magiging sapat ka na. Ngumisi si Lin Zuan, lumingon ang kanyang mga mata, at isang hindi nakikitang ilusyon ang bumalot kay Lin Yong. Bahagyang nanginig ang katawan ni Lin Zuan, at bigla siyang napahiga sa lupa at nagsimulang tumahol na parang aso, na para bang isa siyang tuta. Natigilan ang mga mandirigma sa paligid. Masyadong nakakatakot ang pamamaraang ito. Isang tingin lang ay nakakapangit ang mga taong ito. Kung gusto ni Lin Zuan na pumatay ng mga tao, natatakot ako na ang mga taong ito ay matagal nang namatay. Maaaring magkasama ang mga kaluluwa. May bumulalas, ang lipi ng Lin ay talagang puno ng mga henyo. Ikaw ay isang bangkos ng basura, umalis ka dito. Isang dagandong ang dumating, tulad ng tunog ng kulog, na gumising sa lahat. Mabilis na tumayo si Lin Yong at ang iba pa, namumula ang kanilang mga leeg sa kahihiyan. Gusto nilang makakita ng bitek sa lupa at gumapang papasok. Lin Zuan, good job. Dahil gusto mong manatili, pagkatapos ay manatili. Anyway, pagkatapos ng araw na ito, ang aking panganay na kapatid na si Lin Feng ang magiging young master ng Janchi Mansion. Hindi mahalaga kung nandito ka o wala. Punong-puno ng sigla at mayabang ang boses na ito na sobrang nakakainis pakinggan. Isang binata ang lumabas sa kalapit na pavilion, bahagyang nakataas ang kanyang baba, kasing yabang ng isang tandang. Talaga, inaasahan ko ito, mahinang sabi ni Lin Zuan. Mula sa simula hanggang sa wakas, si Lin Zuan ay kumilos ng napakatahimik, nang walang kahit anong pahiwatig ng galit. Sa kabaligtaran, ang mga nagpahirap sa kanya ay lahat ay gumaling at nawala ng galit. Kuya Zuan, ikaw talaga. Dalawang figure ang tumakbo mula sa rock quarry sa di kalayuan, isang lalaki at isang babae, ang cute nila. Ang dalawang taong ito ay sina Lin Shinger at Lin Yu, ang mga anak ni Second Master Lin. 14 na taong gulang pa lamang silang dalawa, at napakabata ng kanilang mga mukha na kaya nilang pigain ang tubig mula sa kanilang mga kamay. Kayong mga bastard, how dare you bully Brother Zuan? Maniwala ka man o hindi, tatalunan ko ang mga puwitan mo. Kinurot ni Lin Shinger ang kanyang baywang at ngumuso. Lin Rong, maniwala ka man o hindi, bubugbugin kita. Sabi din ni Lin Yu sa binata sa pavilion. Hindi mo kailangang mabaliw. Kapag naging young master na si Brother Lin Feng, tingnan natin kung paano kita haharapin. Namumula ang mukha ni Lin Rong. May isang grupo ng mga teenager na nakatayo sa tabi niya, na lahat ay mga disipulo ni ang lahi ni Lin Feng. Kalimutan mo na, huwag mo silang pansinin. Nakangiting sabi ni Lin Zuan, long time no see. Lumaki na kayong dalawa. Ano ang gusto ninyo sa pagkakataong ito? Hehe, Kuya Zuan, sabi ng tatay ko nahihirapan ka daw sa labas, kaya bigyan mo na lang ako ng greeting gift. Nakangiting sabi ni Lin Yu. Napakagandang bagay na magagawa ng isang mahirap. Tumawa si Lin Rong at ang iba pa, mas mabuting huwag nang maglabas ng basahan para makatipid sa kahihiyan. Natakot din si Lin Shinger na mahihirapan si Lin Zuan, kaya hinailan niya si Lin Zuan at sinabing, Brother Zuan, bakit hindi mo puntahan ang aking ama? Magsisimula na ang family meeting. Walang nagmamadali, ibigay mo na lang muna ang regalo. Si Lin Zuan ay naglabas ng 2 piraso ng simpleng alahas, ang isa ay isang bilog na pulseres, na binigkis ng 12 asol na orbs, at nakaukit ng mga magagandang pattern.
Ang isa pang piraso ay isang palawit na bituin, ang laki ng isang walnut, na kumikinang sa liwanag. Ibinigay ni Lin Zuan ang orb bracelet kay Lin Shinger at ang star pendant kay Lin Yu. Tuwang-tuwa ang dalawang batang lalaki sa resulta. Halika, 2 piraso lang ng sirang alahas. Sayang talaga ang basura. Ngumisi si Lin Rong at ang iba pa. Gayunpaman, sa sandaling matapos niyang sabihin ang mga salitang ito, nakita niya ang isang maliwanag na umuusbong mula kay Lin Zinger. Ang 12 orbs ay kumikinang sa liwanag, na bumubuo ng isang pormasayo ng 12 espada, na naglalabas ng nakakatakot na aura sa kanilang paligid. Matalino kaya si Lin Yu ay nasa sabik, at siya rin ang nag-activate ng kanyang espiritual na kapangyarihan. Ang star pendant ay malumanay na umindayog, at ang mga asol na ripples ay umaagos, na bumubuo ng isang anino ng mga bituin, na bumabalot kay Lin Yu. Napakahusay, ito ay isang mataas na antas ng Zuan level na kayamanan. Masayang sigaw ni Lin Yu. Napabuntong hininga ang lahat, nanginginig ng husto ang kanilang mga puso. Kumuha siya ng 2 high-level na Zuan level treasures ng sabay-sabay, nang hindi man lang kumukurap. Ito ay masyadong nakakatakot. Alam mo, karamihan sa kanila ay nakikipaglaban pa rin hanggang sa kamatayan para sa mababang antas ng mga kayamanan sa antas ng Zuan. Lumunok din ng laway si Lin Rong at ang iba pa. Lumaban sila, ngunit nalaman nilang wala silang masabi, at lahat sila ay ibinaba ang kanilang mga ulo sa kawalan ng pag-asa. Ha, hintayin mo lang ako. Si Lin Rong ay talagang walang lakas ng loob na manatili pa. Si Lin Zinger at Lin Zinger ay nagpakita ng matagumpay na mga ekspresyon. Sinapo ni Lin Zuan ang kanilang mga ulo at sinabi, automatikong ipagtatanggol ng 2 kayamanang ito ang kanilang sarili, kaya subukang huwag magkusa na atakihin sila. Pagkatapos ng lahat, ang mga kayamanan sa mataas na antas ng Zuan ay nangangailangan ng napakaraming espiritual na kapangyarihan. Okay, salamat Kuya Zuan. Hinalikan ng 2 brat si Lin Zuan sa mukha. Let's go. Ngumiti si Lin Zuan, ayaw niyang makaligtaan ang family meeting. Isang malaking grupo ng mga tao ang naglakad patungo sa malaking parisukat sa silangan. Ito ay ang martial arts arena ng Lin. Sa oras na ito, karamihan sa mga martial artist ay nasa martial arts arena, lalo na ang mga mahahalagang figure ng pamilya Lin. Tatay, tingnan mo kung sino ang nandito. Hinayla ni Lin Zinger at ng dalawa si Lin Zuan at mabilis na tumakbo patungo sa malalaking stand. Ang mga gininto ang stand ay nangingibabaw at marilag, at ang mga figure sa mga ito ay pawang mahahalagang figure ng angkan ng Lin, gayon din ang mga matatanda mula sa ibang mga sekta. Sa magkabilang panig, ito ang mga nakababatang henerasyon ng mga mandirigma. Bagamat maliit ang boses ni Lin Shinger, hindi ito itinago ng kanyang pagkakakilanlan bilang munting prinsesa ng pamilya Lin. Biglang naghiwa-hiwalay ang madilim na mga tao sa isang daanan, kaya mabilis silang dumaan. Ang pangalawang Master Lin ay tumingin sa likod ng may paghanga. Nang makita niya si Lin Zuan, ang kanyang katawan ay biglang nanginig. Chanel, sa wakas nakabalik ka na. Ang pangalawang Master Lin ay mukhang nasa sabik at masayang tumayo. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, ang malalaking magaan na palad ay tumakip sa kalangitan at dinala si Lin Zuan at ang iba pa sa entablado. Pangalawa tiyuhin, bumalik na ako. Puno rin ng pananibik si Lin Zuan. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga mata ang bumungad sa kanya. Malungkot ang mga mata ni Lin Ye at hindi niya alam kung ano ang iisipin. May isang matandang lalaki sa itaas ng kanyang upuan, bagaman maputi ang kanyang buhok, ang kanyang mga mata ay lubhang malalim. Ang lalaking ito ay ang ama ni Lin Ye at ang lolo ni Lin Feng. Siya ang humawak sa posisyon ng clan leader kasama ng lolo ni Lin Zuan, ngunit nawala. Ngayon siya ang punong elder ng clan. Chanel, humanda ka sa pagsali sa kompetisyon. Sabi ni Second Master Lin. Ikalawang kapatid, si Lin Zuan ay tila pinalayas sa bahay. Paano siya magiging kwalipikadong sumali sa kompetisyon? Mahinahong sabi ni Lin Ye. Sabi mo itataboy mo siya. Sabi ko hindi mo siya pinaalis. Umirap si Mr. Lin at malamig na ngumuso. Desisyon iyon ng mga nakatatanda, paano mo ito susuwayin? Medyo malamig ang boses ni Lin Ye. Council of Elders. Bilang miyembro ng Council of Elders, bakit hindi ko alam ang tungkol dito?
Tunog ang isang matandang boses, dala ang matinding pressure. Ang taong nagsalita ay ang ikatlong elder sa angkan ni Lin Xuan. Sa oras na ito, desidido siyang tumayo upang suportahan si Lin Xuan. Sa katunayan, ang pagpapatalsik kay Lin Xuan ay ganap na isang pagsasabuatan. Sa oras na iyon, ang pinuno ng angkan ay nasa pag-iisa, nawala ang ama ni Lin Xuan, at kinuha ng elder ang kontrol sa elder group at pinalaya si Lin Xuan, ang young master. Pagkatapos, bagamat nagalit ang mga tao sa angkan ni Lin Xuan, wala silang mahanap na bakas ni Lin Xuan, at unti-unting huminahon ang bagay. Ngayong nakabalik na si Lin Xuan, natural na hindi susuko ang mga tribesmen sa likod niya. Napakataas ng kanyang cultivation level na walang makakapantay sa kanya maliban sa pinuno ng clan. Okay, year. Biglang sinabi ng isang tahimik na elder, ngayon ay isang magandang araw para sa aking pamilyang Lin. Huwag hayaang makagambala sa saya ang maliliit na bagay na ito. Lin Xuan, pansamantala mong ibinalik ang iyong katayuan bilang isang disipulo ng pamilya Lin at maaaring lumahok sa pulong ng pamilya. Ngunit makakabalik ka lamang sa angkan kung makuha mo ang unang pwesto, kung hindi ay mapapatalsik ka na naman. May pagtutol ka ba? Mahinang sabi ng dakilang elder. Ano ang unang bagay? Halatang walang pagkakamali si Lin Xuan, bakit mo siya pinaglalakas loob na lumabas? Nagalit si Second Master Lin. Okay, Second Uncle, I promise. Hinayla ni Lin Xuan ang manggas ni Second Master Lin at bahagyang umiling. Ang kasalukuyang sitwasyon ay lubhang hindi pabor sa angkan ni Lin Xuan. Ang kanyang lolo ay hindi lumalabas sa pag-iisa, at ang dakilang elder ay umaasa sa iba't ibang paraan upang makontrol ang karamihan sa Jianqi Mansion. Bukod dito, hindi nagtagal, ang dakilang elder ay nakapasok sa kaharian ng pagbabagong anyo ng mga espiritu, at masasabing siya ay napakalakas. Dahil isa kang alagad ng pamilya Lin, dapat mong sundin ang mga alituntunin ng pamilya. Hindi mo ito maitatanggi, di ba? Mahinahong sabi ng matanda. Siyempre, tumango si Lin Xuan. Ayon sa mga alituntunin ng pamilya, bawal kang gumawa ng gulo, pati na rin ang pumatay ng mga inosenteng tao nang walang pinipili. Hindi lang paulit-ulit mong pinatay si Fenger sa Hanging Island, ngunit gumamit ka rin ng mga kasuklam-suklam na paraan para patayin si Meng Yan, isang disipulo ng Earth Fire Sect. Alam mo ba ang iyong kasalanan? Biglang malamig na sigaw ng dakilang elder. Ano? Patay na si Meng Yan. Pinatay ni Lin Xuan. Ang mga ekspresyon ng bawat isa ay nagbago ng husto, at tinitigan nila si Lin Xuan. Sino si Meng Yan? Siya ang numero 1 tao sa Hidden Dragon List at hinahangaan ng hindi mabilang na mga batang mandirigma. Ngunit ngayon, ang idolo sa kanilang mga puso ay patay na, at siya ay namatay sa mga kamay ng mga alagad ng pamilya Lin. Kung hindi ito hahawakan ng maayos, tiyak na susugod ang labanan ng sekta. Kung dalawang nangungunang puwersa ang nakipagdigma, malaki ang epekto. Malungkot ang mukha ni Lin Xuan. Hindi niya inaasahan na paglalaruan siya ng matandang ito. Inamin lang niya na isa siyang alagad ng pamilya Lin, bilang disipulo ng pamilya Lin, kailangan niyang kumilos ayon sa mga alituntunin ng pamilya. At saka, talagang pinatay niya si Meng Yan. Kung lalaban siya at hindi sumasang-ayon sa mga alituntunin ng clan, magkakaroon ng pagkakataon ang dakilang elder na paalisan siya muli sa harap ng lahat. Kung ganoon, mawawalan na talaga siya ng pagkakataong makapasok sa lupang ninuno ng pamilya. Matanda, napakasama ng hakbang na ito. Nagngagat ang ngipi ni Lin Xuan. Nagulat din si Second Master Lin at ang iba pa. Tinapunan niya ng nagtatanong na tingin si Lin Xuan, ngunit nang makita niya ang ekspresyon ni Lin Xuan, kinumpirma niya na nangyari ito. Kung hindi, sa karakter ni Lin Xuan, tiyak na tatanggihan niya ito kaagad. Sa sandaling ito, ang elder ng Earth Fire Sect ay biglang tumayo at sinabing may mabangis na ekspresyon, Elder Lin, ang batang ito ay ang pumatay kay Meng Yan. Mangyaring hilingin kay Elder Lin na magsalita at ibigay siya sa ating Earth Fire Sect para sa pagtatapon. Hindi, sigaw ni Mr. Lin. Kung siya ay ibinigay, tiyak na pahihirapan siya hanggang sa mamatay. Lin Xing, napakalinaw na ng usapin, gusto mo pa bang protektahan ang mamamatay tao na ito? Ngumisi si Lin Ye. Nasaan ang ebidensya? Hindi ka naman pwedeng magsalita ng walang kaparirikan, di ba? Mataimtim na sabi ng ikatlong matanda.
Oo, ipakita sa amin ang ebidensya, kung hindi, hindi ka papayagang kunin si Lin Zuan. Sumang-ayon din ang ikalimang elder. Dagdag pa rito, may ilang elder na nakatayo sa gilid ni Lin Zuan. Ang iba pang matatanda ay lahat ay nagsalita para sa unang elder. Makikita na ang impluwensya ng unang elder ay halos tumagos sa Jianqi Mansion. Kahit na maraming elder mula sa angkan ni Lin Zuan ang nagsalita para sa kanya. Gusto mo ng ebidensya? Mataimtim na sinabi ng dakilang elder, ipapakita ko sa iyo ang ebidensya ngayon din. Hindi na kailangan, mahinang sabi ni Lin Zuan. Ang lahat ay nalilito at tumingin kay Lin Zuan na may naguguluhan na mga mata. Maging si Lin Ye at ang mga mata ng dakilang elder ay kumikislap sa pagdududa. Pinatay ko ang tao. Dahan-daang sabi ni Lin Zuan, na para bang ibang walang kwentang bagay ang kanyang pinag-uusapan. Ano? Pinatay niya talaga. Si Meng Yan ay isang half-step spirit melting warrior. Paano niya siya papatayin? Ulalas ng lahat, at pinag-uusapan pa nga ito ng mga mandirigma sa ibaba. Dumating sila para makita ang martial arts competition ng pamilya Lin, ngunit hindi nila ginawa. Alam na ang ganitong kapana-panabik na eksena ay mangyayari. Imposible. Agad namang itinanggi ito ni Lin Erie at ng iba pa. Hindi nila minamaliit si Lin Zuan, ngunit napakahusay ni Meng Yan. 6 na buwan na ang nakalipas, kahit si Lin Feng ay hindi sigurado na kaya niyang patayin si Meng Yan, lalo na si Lin Zuan. Bukod dito, ginalugad din nila ang paglilinang ni Lin Zuan, ngunit walang nakitang kakaiba. Siyempre, hindi nila alam na si Lin Zuan ay may espesyal na lihim na kasanayan na maaaring itago ang kanyang cultivation, at na ang itim na balabal ay maaari ring matakpan ang kanyang aura. Lalong naguluhan si Lin Ye at ang dakilang elder. Noong una ay gusto nilang magpakita ng ilang mapanlinlang na ebidensya, at pagkatapos ay gumamit ng pamimilit at pananakot para umamin si Lin Zuan. Hanggat tinitiis ito ni Lin Zuan, siya ay mamamatay. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na magiging maayos ang proseso, at hindi man lang nila ginamit ang inihandang ebidensya. Ang tanga. Tuwang-tuwa si Lin Ye. Ngayong umamin ka na, mas madali nang hawakan. Kuya Meng, ipauubaya ko na ang tao sa iyo. Kung gusto mo siyang bugbugin o patayin, ikaw na ang magdedesisyon sa sarili mo. Hindi makikialam ang Jianqi Mansion, mabagal na sabi. Sandali. Malamig na sigaw ni Lin Zuan, mukhang medyo naiinip ang dakilang elder bago siya matapos magsalita. Nagtapat ka na, ano pang sasabihin? Tama, ang pamilya Lin ay walang basurang tulad mo. Basura. Napatay ko si Meng Yan, na numero 1 sa Hidden Dragon Rankang, at talagang sinabi mo na basura ako. Ngumisi si Lin Zuan, pakisabi sa akin, 4th Elder, ano ang hindi basura? Hindi kaya iyon. Pagkatapos mabuhay ng higit sa 100 taon, ang antas ng aking paglilinang kung ikaw ay nasa maagang yugto pa ng Soul Fusion Realm, hindi ka na isang basura. Ikaw, nanginginig sa galit ang pang-apat na matanda, lalaban ka lang. Halika dito, kunin mo siya para sa akin. Ika-4 na elder, natatakot ako na hindi mo turno ang pagturo ng mga daliri dito. Ngumisi si Second Master Lin, Shenner, sabihin mo sa akin ang lahat. Kung bumagsak ang langit, tutulungan ka ni Second Uncle na kumapit. Oo, may ilan pa tayong mga lumang buto dito, huwag kang mag-alala, hindi ka namin hahayaang mawala kasama sila sa kalituhan. Ikalawang tiyuhin, mahal na mga lolo, huwag mag-alala, ipapaliwanag ko ang lahat. Mabagal na sinabi ni Lin Zuan, may nakuha ako sa Hanging Island noong araw na iyon, ngunit kinubkob ako ng isang grupo ng mga tao, kabilang si Meng Yan. Gusto nilang pumatay ng mga tao at agawin ang kayamanan, ngunit sa halip ay pinatay ko sila. Please comment, kung may gustong pumatay sa akin, hindi ba ako makakalaban? Maraming ingay sa ibaba. Pagkatapos nilang makinig, nakilala ng karamihan si Lin Zuan. Pagpatay ng mga tao para mangagaw ng kayamanan, para lang patayin ang kapalit. Anong masama dun? Tama, lahat tayo ay nasa ilalim ng pagkubkob, bakit hindi tayo pinapayagang lumaban? Si Liu Yang Weiwei at ang iba pa ay nanguna sa pagpalakpak. Sa malaking kinatatayuan, tumawa si Mr. Lin at nagsabi, nais pala ng mga alagad ng Earth Fire Sect na pumatay ng mga tao at agawin ang kayamanan. Kuya Meng, napakahusay mo.
Ang lakas ng loob mong ay bully ang pamangkin ko. Sa tingin mo ba walang tao sa Janchi Mansion ko? Hindi, hindi. Pagharap sa makapangyarihang Second Master Lin, medyo nataranta si Elder Meng. Kung tutuusin, hindi niya ito teritoryo. Ikalawang kapatid, ito ay isang panig na pahayag lamang ng batang ito. Hindi ka makapaniwala sa lahat. Malamig na sigaw ni Lin Ye, Lin Zuan, ipinapayo ko sa iyo na sabihin ang totoo tungkol sa pagpaslang kay Meng Yan. Ang sinasabi ko sa iyo ay ang totoong sitwasyon. Sayang at wala si Lin Feng noon, kung hindi ay sabay tayong napatay. Malamig ang boses ni Lin Zuan. How dare you? Galit na galit si Lin Ye. Ang dakilang elder ay mayroon ding bahagyang madilim na ekspresyon sa kanyang mukha, na may malamig na liwanag na kumikislap sa kanyang mga mata. Halika rito, kunin mo ito para sa akin. Galit na galit si Lin Ye. Naglakas loob si Lin Zuan na sabihin na gusto niyang patayin ang kanyang anak sa publiko, na hindi niya kinaya. Maraming mandirigma ang mabilis na humakbang pasulong upang hulihin si Lin Zuan. Let's see who dares. Galit na galit si Mr. Lin, ang kanyang mga mata ay parang matalas na espada, na nagwawali sa lahat ng direksyon. Ikalawang kapatid, hindi ito ang oras para kumilos ka ng ligaw. Tumayo si Lin Ye, ang kanyang katawan ay kumikinang sa liwanag. Kung gusto mong kumilos, gawin mo na lang. Ayaw sumuko ni Mr. Lin. Dalawang aura ang sumabog, at ang aura na kabilang sa Spirit Melting Realm Warrior ay tumawid sa lahat ng direksyon. Ang mga mukha ng mga mandirigma na orihinal na gustong hulihin si Lin Zuan ay nagbago ng husto. Hindi nila nakayanin ang puwersa at natangay kaagad. Ang hangin ay gumawa ng mahinang tunog at sumabog ng malakas, at maraming magulong alon ang dam-aloy patungo kina Lin Shinger at Lin Yu. Buzz! Buzz! Ang hangin ay nag-vibrate, at ang 12 sword formations ay mabilis na lumitaw, na nakapalibot kay Lin Zinger at pinutol ang nakapalibot na kaguluhan. Ang mga bituin ay kumikinang ng maliwanag, at ang malaking anino ng bituin ay bumalot kay Lin Yu, na humaharang sa lahat sa labas. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagulat sa lahat, at maraming matatanda ang mukhang nagulat. Naguguluhan din si Mr. Lin, saan nanggaling ang bagay na ito. Pinigay ito sa akin ni Kuya Zuan. Niyakap ng dalawang maliliit na lalaki ang mga braso ni Lin Zuan. Nagbago ang ekspresyon ng lahat. Ang mga taong naruroon ay pawang mga mandirigma ng Spirit Fusion Realm, kaya natural na maganda ang kanilang paningin. Kung tutuusin mula sa kapangyarihan ngayon, malinaw na dalawang mataas na antas ng Zuan level na kayamanan ito. Paano magkakaroon ng ganoong bagay si Lin Zuan? Nang makita ang iba't ibang hitsura ng lahat, hinawakan ni Lin Zuan ang kanyang baba. Ngayong nakabalik na siya, wala siyang balak na maging low profile. Bahagyang ngumiti, pinitik niya ang storage ring, at isang mahabang espada na kumikinang na may lilang liwanag ang lumitaw sa kanyang kamay. Sa sandaling lumitaw ang lilang espada, ang nakapalibot na espiritual na enerhiya ay nag-vibrate, na bumubuo ng isang puyo ng hangin. Ang pinakamataas na kayamanan ng antas ng Zuan. Ulalas ng maraming tao, at ang kanilang nagniningas na mga mata ay biglang nahulog sa espada. Pangalawa tiyuhin, tingnan mo kung kasya ito sa kamay mo. Inabot ito ni Lin Zuan. Haha, okay. Hindi magalang si Mr. Lin, kinuha ang espada at sinaksak ito sa langit. Tumawag ka. Boom! Ang enerhiya ng purple na espada ay lumundag, na bumubuo ng isang makapal na enerhiya ng espada na sumugod sa kalangitan, na nagwasak sa mga ulap sa itaas. Anong espada? Tumawa si Mr. Lin. Hanggat nagustuhan ito ng pangalawang tiyuhin, nakangiting sabi ni Lin Zuan, at pagkatapos ay inabot niya sa pangatlong elder ang isang mataas na antas na Zuan level na espada na may kasanayan sa espada. Ang pangatlong matanda ay biglang natawa at tumawa ng malakas. Biglang nag-iba ang kapaligiran sa paligid niya. Sa dalawang kayamanan na ito, lumakas ng husto ang lakas ni Lin Zuan. Kung sumiklab ang away, tiyak na magbabayad si Lin Ye ng mabigat na halaga. Gayunpaman, si Lin Ye ay may suporta ng Earth-Fire Sect. Ang Earth-Fire Sect ay isa ring 3-star sect at napakalakas. Ang 5 elder na dumating sa pagkakataong ito ay lahat ay malakas sa Spirit Melting Realm, at talagang nakakatakot sila sa combat power. Ang sinumang lalabag sa mga alituntunin ng pamilya ay tatanggalin. Mabangis na ungol ni Lin Ye.
5 elder ng Earth Fire Sect ang sumulong, at kasama ang mga elder ng pamilya Lin, bumuo sila ng nakakatakot na momentum at idiniin si Lin Xuan. Sa malalaking stand, ang lahat ng iba pang puwersa ay tahimik, at ang ilang matatanda ay pumikit pa. Ang mandirigma sa ibaba ay nakatayo doon na walang laman. Sa oras na ito, muling nagmula sa malalaking stand ang tawanan. Originally, ito ay isang bagay ng pamilya Lin, at hindi kami maaaring makialam. Ngunit ngayon na ang aming mga kasamahan mula sa Earth Fire Sect ay sumali na, hindi kami maaaring umupo na lang doon. Sa oras na ito, may kumilos. Nagulat muli ang lahat, at hindi mabilang na mga mata ang tumingin sa entablado. Wanbao Tower, ito pala ay Wanbao Tower. Sigaw ng maraming mandirigma, at pati ang ibang puwersa sa stand ay pinag-uusapan ito. Tulad ng alam nating lahat, ang Wanbao Law ay palaging isang neutral na puwersa. Nakatuon sila sa negosyo, kaya kinakailangan nilang mapanatili ang magandang relasyon sa lahat ng partido. Sa makatuwid, ang Wanbao Tower ay hindi kailanman nagmamalasakit sa mga gawain ng mundo, higit pa sa mga gawain ng mga nangungunang puwersa tulad ng Jianqi Mansion. Ngunit ngayon, gumawa sila ng isang pagbubukod. Sinisikap ng Wanbao Tower na pasayahin ang Jianqi Mansion at the Wu Sect sa oras na ito. May narinig ka bang chismis? Nagtataka ang isang tao. Gago ka, dapat ay dahil ito kay Lin Feng, na hindi gugustuhing mapasaya ang isang henyo tulad ni Lin Feng na dalubhasa sa Earth-level martial arts. Salamat Elder Guo at iba pa sa pagkilos. Ang Jianqi Mansion at ang Earth Fire Sect ay magpapasalamat. Nakangiting sabi ni Lin Ye. Hindi. Umiling si Elder Gu, ang munting kaibigang si Lin ay mabait sa ating Wanbao Tower, at mas mabait pa sa aking matandang lalaki. Bukod dito, naniniwala ako sa sinabi ng munting kaibigan na si Lin, at hinihiling ko kay Elder Lin na mag-isip ng 2 beses. Ang mga salitang ito ay parang kulog mula sa langit, na pinasabog ang lahat. Sinusuportahan ba talaga ni Wanbao Law si Lin Xuan? Bukod dito, tinawag ni Elder Guo ang kanyang sarili bilang isang kaibigan. Ang mga mandirigma mula sa lahat ng direksyon ay patuloy na nagsasalita, naghuhukay sa mga gawain ng Lin Xuan at Wanbao Tower. Bahagyang nagbago din ang mga ekspresyon ni Lin Ye at ng mga elder ng Earth Fire Sect. Ang resultang ito ay hindi inaasahan para sa kanila. Elder Guo, ito ba ang ibig mong sabihin, o kay Wanbao Law? Tanong ni Lin Ye sa malalim na boses. Kung ito ay ang kanyang personal na intensyon, ang bagay na ito ay madaling hawakan. Kung ito ay ang layunin ni Wanbao Law, kung gayon ang bagay ay magiging mahirap. Sa sandaling bumagsak sila sa nangungunang alyansa sa negosyo ng Xia Kingdom, ang mga pakinabang ay tiyak na mas hihigit sa mga pagkalugi. Ito ang ibig kong sabihin, at ang ibig sabihin ng Wanbao Law. Ngumiti si Elder Gu, at kasabay nito ay tumango siya kay Lin Xuan ng nakangiti. Salamat, Mr. Gu. Nagpapasalamat si Lin Xuan. Lin Xuan, huwag mong isipin na sa suporta ng Wanbao Tower, wala kaming magagawa sa iyo. Malamig na ngumuso si Lin Ye. Oo, mahigpit naming sinusuportahan ang desisyon ng tiyuhin. Tumayo ang mga matatanda ng pamilya Kang. Naniniwala kami kay Lin Xuan. Sinuportahan ng pamilyang Tong si Lin Xuan. Kasabay nito, ibinuko rin ni Leng Yidao, Bingzhou Ferry at iba pa ang kanilang mga bibig upang suportahan si Lin Xuan. Pareho silang mahuhusay na disipulo ng Wenzhou Sect, at hindi maaaring baliwalain ang kanilang mga ugali. Gusto rin bang suportahan ng Zhou Sect si Lin Xuan? Nagulat ang lahat, isa rin itong 3-star sect. Maging si Lin Ye ay lumingon sa likod na kinakabahan, ngunit nang makita niya ang elder ng Wenzhou Sect na nakaupo doon na may malamig na mukha at tahimik, gumaan kaagad ang pakiramdam niya. Lin Xuan, napakaraming kakayahan mong mag-imbita ng napakaraming tao para mamagitan para sa iyo. Seryosong sinabi ni Lin Ye, ngunit kahit sino pa ang dumating, hindi kanila mailigtas ngayon. Nang makitang si Lin Xuan ay may ganoong lakas, mas gusto ni Lin Ye na alisin si Lin Xuan. Talaga, napakalakas ng tono. Dumating ang isa pang panunuya, Lin Xuan, ligtas na tayo. Lahat ay nasa sabik. Ang orihinal na nakamamatay na sitwasyon ay nabaligtad ng paunti-unti. Ang eksenang ito ay tiyak na nagpasigla sa nerbiyos ng lahat. Malungkot ang mukha ni Lin Ye. May nang-ahas na magsalita laban sa kanya sa publiko.
Nangangahulugan lamang ito na hindi siya sineseryoso, pati na ang Jianxi Mansion. Sa malamig na mga mata, gusto niyang malaman kung sino ang maaaring maglakas loob na maging matapang. Gayunpaman, nang makita niya ang taong paparating, ang kanyang mga mag-aaral ay lumiit ng husto at ang kanyang katawan ay nanlamig. Natigilan din ang mga matatanda ng ibang puwersa nang makita nila ito. Maging ang pinakamatanda sa pamilya Lin, na tahimik, ay umupo ng tuwid. Inscription Alliance, talagang lumapit sila. Ang Inscription Alliance ay hindi lamang naruroon sa Xia Kingdom, ngunit isa ring pangunahing puwersa sa buong rehiyon ng Tianan. Kahit na ang Jianxi Mansion ang pinakamataas na puwersa sa Xia Kingdom, hindi sila mangangahas na masaktan sila ng madali. Alam mo, ang mga tao sa Inscription Alliance ay pawang mga master ng inscription. Ang mga master ng inscription ay may natatanging katayuan, at iginagalang sila ng hindi mabilang na puwersa bilang mga panauhin. Ang labanan laban sa Inscription Alliance ay ang pakikipaglaban sa libu-libong mga master ng inscription. Elder Song, palagi kang patas at walang pag-iimbot. Bakit ka nagsalita para sa isang makasalanan sa pagkakataong ito? Nakangiting sabi ni Lin Ye. Pagharap kay Elder Song, hindi siya nang ahas na lumayo. Originally, ito ay ang iyong pamilya, at ito ay talagang mahirap para sa akin na makialam, ngunit gusto mong yusagan ang mga diakono ng aking Inscription Alliance nang walang pinipili, at kailangan kong alagaan ito. Deacon of the Inscription Alliance. Natigilan si Lin Ye. Hindi lang forestry, natigilan ang lahat. Ang Inscription Alliance ay isang mas makapangyarihang pag-iral kaysa sa Samsung Sect, at ang mga deacon doon ay katumbas ng mga elder ng Samsung Sect. Ngunit ang tanong, si Lin Xuan ba talaga ang deacon ng Inscription Alliance? I'm sorry, madalas akong nananatiling low profile at nakalimutan kong isuot ito. Kinuha ni Lin Xuan ang isang silver inscribed na robe at utos ng deacon. Pangalawang baitang Inscription Master, Deacon Token. Napabuntong hininga ang lahat, tila totoo ang sinabi ni Elder Song. Malungkot ang mukha ni Lin Ye at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Mukhang problemado rin ang mga elder ng Earthfire Sect sa tabi niya. Tumalon na sila. Kapag hindi nila nahuli si Lin Xuan, sasampalin nila ang sarili nila sa mukha. Ngunit kung maglakas loob silang kumilos, natatakot ako na ang Inscription Alliance ang unang lalabas at sasampalin sila sa mukha. Nang sila ay nasa dilema, si Elder Lin, na kanina patahimik, ay nagsalita sa wakas. Let's talk about Lin Xuan's matter later. I think it's getting late, so let's hold the conference. Ang sabi ng dakilang elder ay walang makakapagpaantala sa pagpupulong ng pamilya. Oo, conference muna tayo. Sumang-ayon ang isang grupo ng mga tao. Umupo si Lin Ye at ang iba pa na may malungkot na tingin sa kanilang mga mukha. Tatay, hahayaan mo ba siyang umalis ng ganito? Sabi ni Lin Ye sa boses. Hindi na kailangang magkaroon ng salungatan sa Wanbao Tower at sa Inscription Alliance tungkol sa kanya. Hayaan mo na lang na si Fenger ang pumatay. Kalmadong sabi ng matanda. Kung siya ay baldado o namatay sa ring, natatakot ako na walang makapagsasabi ng kahit ano. Kahit si Lin Xing ay hindi siya mapipigilan. Naiintindihan ko. Tumango si Lin Ye. Nga pala, dahil ang taong ito ay isang Inscription Master, kailangan nating bantayan ang kanyang kapangyarihan ng kaluluwa. Sabi ng dakilang elder, mayroon akong soul defense weapon dito. Maaari mo itong ibigay kay Fenger mamaya. Nag-iisip pa rin si tatay. Tuwang-tuwa si Lin Ye. Sumunod, nagsimula ang pagpupulong ng angka ng Lin, at sunod-sunod ang pag-awit at pagsayaw ng mga piging. Tila nakalimutan ng lahat ang mating na sitwasyon ngayon. Nang matapos ang mga programang ito, lumitaw ang isang malaking arena sa gitna ng plaza. Malapit nang gaganapin ang kompetisyon ng pamilya. Ang mga kalahok sa pagkakataong ito ay pawang mga elite ng angka ng Lin. May 32 tao. Ang huling nagwagi ay papasok sa lupaing ninuno ng pamilya. Walang karagdagang ado, magsisimula ang laro. Lumitaw ang 32 henyo ng angka ng Lin, lahat sila ay mula sa nakababatang henerasyon, at bawat isa ay may malakas na aura. Ang taong nasa harapan ay nakadama ng walang katapusang pakiramdam ng pang-aapi, na parabang isang matalim na espada ang malapit ng putulin ng langit. Tingnan mo, si Lin Feng iyon. Sure enough,
He is very powerful. I can feel the sword energy on his body from such distance. Sobrang gwapo, gwapo talaga. Ang isang grupo ng mga mandirigma ay maraming nag-usap at tumingin kay Lin Feng ng may paggalang at pagkamangha. Hoy, bukod kay Lin Feng, may isa pang nakapasok sa half-step soul fusion. Natuklasan ng lahat na may dalawang disipulo sa tabi ni Lin Feng na ang mga aura ay napakalakas din. Bawat hininga ay nagpapa-vibrate sa nakapalibot na espiritual na enerhiya. Halata na sila ay pumasok sa kalahating hakbang na estado ng espiritual na pagsasani. Tulad ng inaasahan sa isang nangungunang pamilya, 3 batang disipulo ang nakapasok sa Soul Fusion Realm. Kahit na ang Earth-Fire Sect ay malamang na walang napakaraming mahuhusay na disipulo. Sa malalaking stand, casual na tumingin si Lin Zuan sa paligid at bahagyang umiling. Kilala rin niya ang 2 taong iyon. Pareho silang mula sa grupo ni Lin Feng. Kung tutuusin mula sa kanilang mga aura, halatang kakapasok lang nila sa kalahating hakbang ng espiritual na pagsasanib. Ang pagbabago-bago ng espiritual na enerhiya sa kanilang paligid ay dahil sa kanilang kawalan ng kakayahang ganap na kontrolin ang kapangyarihan sa loob ng kanilang mga katawan. Hindi nag-abala si Lin Zuan na bigyang pansin ang taong ito na hindi man lang makontrol ng tumpak ang pagbabago-bago ng espiritual na kapangyarihan. Hey, may mga tao pa bang nakapasok sa Spirit Melting Realm? Lumingon si Lin Zuan sa paligid at nakita niya na ang isa sa mga disipulo sa ibaba ay umabot na sa kalahating hakbang ng Spirit Melting. Si Lin Yu pala. Hinawakan ni Lin Zuan ang kanyang baba. Ang babaeng ito ay kabilang sa neutral faction at nagkaroon ng magandang relasyon kay Lin Zuan noong nakaraan. Habang pinagmamasdan ni Lin Zuan ang mga disipulo sa ibaba, isang marilag na boses ang tumunog. Lin Zuan, dahil sasali ka sa kompetisyon, bakit hindi ka pumunta? Malamig na sigaw ng isang elder sa likod ni Lin Ye. Kay Lin Feng lang ang inaaway ko. Ang iba ay hindi interesado, mahinang sabi ni Lin Zuan. Ang salitang ito ay umabot sa pandinig ng lahat at muling nagdulot ng mga alon. Ang yabang talaga nitong si Lin Zuan. Tama, sino sa tingin niya? Gusto pa niyang labanan si Kuya Lin Feng. Pagtingin sa aura niya, natatakot ako na hindi pa siya nakaka-half step sa Soul Fusion. How dare you be so arrogant at this level? Wala kang alam, nagtatago yan sa cultivation mo, naiintindihan mo ba? Nang mag-away ang mga mandirigma mula sa iba't ibang panig ng mundo, lahat sila ay manunood, kaya't lahat sila ay sinuportahan. Sa malalaking stand, nakipag-usap si Lin Zuan kay Elder Song sa mahinang boses, hindi pinapansin ang elder na nagngangalang Xiao. Kalimutan mo na, magsimula na tayo. Sabi ni Lin Ye sa malalim na boses. Ayaw niyang pansinin ang mga bagay na ito ngayon, gusto lang niyang mabilis na magsimula ang kompetisyon. Gusto niya talagang makita ang eksena ng si Lin Zuan ay natamba sa lupa. Nasa sabik ako sa pag-iisip tungkol dito. Ang kompetisyon ay nangyayari sa ibaba, at higit sa 30 disipulo ang nagsimulang makipagkompetensya sa pagkakasunod-sunod, ngunit si Lin Feng ay dumating sa mga kinatatayuan. Sinulyapan niya si Lin Zuan, na may bakas ng pagpatay sa kanyang mga mata. Fenger, mayroong soul defense weapon dito. Dapat mong kunin ito. Kung may pagkakataon kang patayin si Lin Zuan, huwag kang maawa. Huwag kang mag-alala. Tatay, alam ko na ang gagawin. Si Lin Feng ay may malamig na tingin sa kanyang mga mata. Mabilis na umusad ang kompetisyon. Ang ganitong uri ng kompetisyon ay nasa pinakamataas na antas pa rin sa kaharian ng Xia, kaya ang mga mandirigma sa paligid ay nasa sabik na manood. Sa mga taong ito, mayroong 3 tao na nakagawa ng mga pambihirang tagumpay. Sila ay mga disipulong may kalahating hakbang na espiritu na tutunaw na kaharian, sina Lin Yihei, Lin Yang at Lin Yu. Ang 3 sa kanila ay may malalakas na aura at mapagpasyang pag-atake, at kayang talunin ang kanilang mga kalaban sa loob ng ilang galaw. Ang lakas ng 3 taong ito ay sapat na para mag-rank sa top 10 nanograms Hidden Dragon ranking. Siyempre, kumpara kay Lin Feng, mas mahina pa rin sila. Matapos ang 12-dosenang round ng kompetisyon, 3 tao ang nagwagi at walang makakapantay sa kanila. Kapatid na Lin Feng, si Yar ay gustong humingi ng payo. Sabi ni Lin Yu. Okay. Inalog-alog ni Lin Feng ang kanyang katawan, at nang muli siyang lumitaw, nasa entablado na siya.
May bagong pangunawa si Yar sa Return ng Windbrushing Willow Sword. Sana ay mabigyan ako ng payo ni Kuya Lin Feng. Pagkatapos sabihin iyon, ang mahabang espada ni Lin Yu ay sumayaw na parang mga katkan sa hangin, at ang liwanag ng espada ay mali-mali. Nagbigay ng gabay si Lin Feng, at pagkatapos ay sa ikasampung galaw, kinurot niya ang dulo ng espada gamit ang isang daliri at pinitik pabalik si Lin Yu. Salamat, kapatid na Lin Feng. Umabas si Lin Yu sa entablado ng may pag-iisip. Tila nagkaroon siya ng bagong pagkaunawa sa pamamaraan ng espada na ito. Pinagmamasdan ni Lin Zuan ang buong proseso, at sa sandaling ito, ang kanyang isip ay nagbabago pa rin pabalik sa nagbabagong anyo ng wind-swirling willow sword. Sa pagkakataong ito, ang wind-blowing willow sword ay ang katangian din ng swordsmanship ng Jianqi Mansion. Ang mga galaw ng espada ay mali-mali, parang mga katkan sa hangin, kakaiba at nababago, at may lambot sa kanila. Pinagkadalubhasaan lamang ni Lin Yu ang iba't ibang uri ng espada, ngunit hindi niya napagtanto ang lambot. Xiao Bai, pumili ka ng sanga ng willow para sa akin. Inilabas ni Lin Zuan ang Snow White Monkey. Walang chi no chi. Ang puting nyebe na maliit na unggoy ay huminga ng 2 beses at nag-aatubili. Pagbalik niya, may hawak siyang green wicker sa kamay. Wow! Ang cute na unggoy! Nagningning ang mga mata ni Lin Zinger at Lin Yu habang nagkukumahog silang hawakan ang Snow White Monkey. Hinawakan ni Lin Zuan ang wicker at patuloy na iniindayog ito, naramdaman ang pag-flutter ng anyo nito. Ngunit sa oras na ito, tumayo sina Lin Yihei at Lin Yang. Napakayabang nila at gustong turuan ng leksyon si Lin Zuan. Lin Zuan, bumaba ka dito dali, gusto kong malaman mo kung ano ang puwang. How dare you challenge Brother Lin Feng? Hindi ko talaga alam kung paano isulat ang salitang kamatayan. Ang 2 tao ay sumigaw sa ibaba, na sinasabing tinuturuan si Lin Zuan. Ang ilang mga tao ay nagsasabi lamang ng magagandang bagay, ngunit pagdating sa kanilang mga tunay na aksyon, sila ay labis na natatakot. Ang ganitong uri ng tapang ay hindi karapat-dapat na maging alagad ng pamilya Lin. Nagkaroon ng hiyawan sa lahat ng dako, at maraming mga alagad ng angkan ng Lin ang sumali. Paano pukawin ang mga general? Ngumiti si Lin Zuan, ginagawa mo talaga ito. Dahil gusto mong makipagkumpetensya, walang problema, paglalaruan kita. Mauna na ako. Minisyon ni Lin Yang. Hindi, sabay na tayo, mahinang sabi ni Lin Zuan, ayokong mag-aksaya ng oras. Natigilan ang lahat, at marami ang humipo sa kanilang mga tainga. Tama ang narinig ko. Gusto ni Lin Zuan na pumili ng 2 tao sa isang pagkakataon. Napakabaliw nito. Hindi pa ito nagawa ni Lin Feng dati. Pagpapanggap, dapat ay nagpapanggap siyang nakikipagkumpetensya. Dapat ay inaasahan niya na imposible para sa kanilang 2 na makipagkumpetensya ng magkasama sa kompetisyon, kaya sinabi niya iyon. Lin Rong at iba pa ay nanunuya. Ang 2 ito ay mga mandirigmang nakakatunaw ng espiritu ng kalahating hakbang. Medyo sobrang kumpiyansa ba si Lin Zuan? Medyo nag-aalala si Elder Song. Hinawakan din ni Second Master Lin si Lin Zuan at Bang Ulong, huwag kang matuwa, mag-ingat sa kanilang ginagawa. Huwag kang mag-alala, pangalawang tito, hindi ko pa nakukuha itong 2 basura sa mata ko. Nang marinig ang mga salita ni Lin Zuan, mas nagalit si Lin Yang at ang 2. Gusto nilang sumugod at matalo kaagad si Lin Zuan. Ngunit sa oras na ito, ngini siya ni Lin Ye, dahil mayroon siyang kahilingang ito, bibigyang kasiyahan natin siya. Lin Yang, Lin Yihei, magsama kayong 2. Ito ay isang kompetisyon ng pamilya, dapat kayong lumabas ng todo. Oo, tuwang-tuwa ang 2, at saka nagpakita ng mabangis na ngiti, anak, hinihingi mo ang kamatayan. Natigilan din ang mga mandirigma sa paligid, hindi nila akalain na isa sa 2 sitwasyon pala talaga ang lalabas. Nagpalakpakan pa si Lin Rong at ang iba pa at tumawa, haha, hayaan mong magkunwaring kalaban mo, tapos na. Sa di kalayuan, mukhang walang pakialam si Lin Feng at hindi pinansin si Lin Zuan. Sa kanyang opinyon, ang one-on-one na hamon ni Lin Zuan ay ang magpakitang gilas sa lahat at patunayan ang kanyang sarili. Tanging mga taong walang lakas at kumpiyansa ang gagawa nito. At mayroon siyang Earth-level martial arts at transcendent strength,
kaya hindi niya kailangang gamitin ang boring competition na ito para ipakita ang sarili. Hindi niya sineseryoso si Lin Zuan. Lin Zuan, bumaba ka, tuturuan ka ng ating mga kapatid. Ngumisi si Lin Yang at ang dalawa. Nanginginig ang itim na damit, at lumutang si Lin Zuan pababa, gumuhit ng perpektong arko sa hangin at malumanay na lumapag sa ring. Ipinapayo ko sa iyo na gamitin ang iyong pinakamalakas na martial arts, kung hindi, wala kang pagkakataon. Si Lin Yihei ay naglabas ng nakakatakot na panggigipit. Lumapit si Lin Yang sa gilid at inilabas ang espada sa kanyang kamay, na bumubuo ng nakakatakot na paggalaw ng espada. Walang kailangang gawin si Kuya Lin Feng, sisirain kita. Nil-arrow ni Lin Zuan ang wicker sa kanyang kamay at sinabing casual, napakaraming kalokohan, magsimulan na tayo. Naghahanap ng kamatayan. Galit na galit silang dalawa, at magkasabay na nagkagulo ang kanilang mga katawan. Ang nakakatakot na aura na kabilang sa half-step soul fusion ay sumambulat at tumawid sa lahat ng direksyon. Ang mga alon ng hangin ay gumugulong at ang hangin ay malakas, na parang dalawang bulkan ang sumasabog. Napakatakot. Magkasama, kayang labanan ng dalawang taong ito ang natutunaw na espiritong mandirigma. Kung gayon, maaaring nasa panganib si Lin Zuan. Karamihan sa mga tao ay hindi optimistiko tungkol kay Lin Zuan, dahil hindi siya masyadong kahanga-hanga, at may hawak siyang wicker sa kanyang kamay, na mukhang hindi siya nakikipagkompetensya. Magtaas ng apoy upang magsimula ng apoy sa prairie. Starlight Sword Technique. Ang dalawa sa kanila ay umatake mula sa harap at likod, at ang lakas ng espada ay parang bahaghari, na bumagsak ng may pagbagsak. Sa ganitong uri ng momentum, kahit isang kalahating hakbang ng fusion spirit ay magdudulot ng matinding pinsala at pagsusuka ng dugo. Isinayaw lang ni Lin Zuan ang wicker sa kanyang kamay at ginawa itong ilang bilog na espada sa paligid niya. Ang nagbabalik na hangin ay hinihipan ang willow sword. Umihip ang simoy ng hangin, at sumayaw ang wicker sa hangin at pinalibutan siya. Poof! Ang dalawang malambot na tunog ay parang isang matalas na espada na dumadaan sa kumukulong tubig, at ang hangin ay bahagyang nanginginig, parang tutubi na humihipo sa tubig. Ang dalawang figure ay mabilis na umatras sa ilalim ng nagtatakang mga mata ng lahat, at sa wakas ay nahulog ng husto sa singsing. Ano? Ilang saglit na hindi nakabangon ang lahat. Ang dalawang taong napakayabang ngayon ay nakahandusay sa lupa na parang mga patay na aso, nagsusuka ng dugo. Kung hindi nila alam na may sama ng loob ang dalawang panig, akala ng lahat ay nagdadrama sila. Sa malaking kinatatayuan, nakasimangot ang isang grupo ng matatanda. Lahat sila ay mga mandirigmang nakakatunaw ng espiritu, kaya natural na alam nila kung ano ang nangyayari. Sa sandaling iyon, lumitaw ang di nakikitang lambot sa wicker, na tumagos sa depensa ng dalawang tao sa pamamagitan ng malakas na hangin, tumama sa kanila, at nagpatalsik sa kanila. Ang taong ito ay may nakakatakot na swordsmanship. Huminga ng malalim ang maraming matatanda. Tinitigan ni Lin Yu ang figure sa singsing, na may kaunting pagkahumaling sa kanyang mga mata, ito ang tunay na nagbabalik na wind-brushing willow sword. Gumaan ang pakiramdam ni Second Master Lin, mas malakas si Lin Zuan kaysa sa inaakala niya. Sa di kalayuan, malalim na sumimangot si Lin Ye. Ang pagkatalo sa dalawang half-step spirit melting warriors sa isang galaw, ang ganitong uri ng lakas ay maaari nang magbanta kay Lin Feng. Pandaraya lang. Mapang-uyam na sabi ni Lin Feng, ipapaalam ko sa kanya na ang basura ay palaging basura. Hindi nakaramdam ng kagalakan si Lin Zuan matapos talunin si Lin Yang at silang dalawa sa isang galaw. Tumingin siya sa kinatatayuan at malamig na sumigaw, Lin Feng, bumaba ka at mamatay. Wow! Nagkagulo ang mga tao. Si Lin Zuan ang unang taong nang ahas na makipag-usap kay Lin Feng ng ganito. Alam na ngayon ng lahat na si Lin Feng ay napakalakas at pinagkadalubhasaan ang Earth-level martial arts. Gaya ng inaasahan, tiyak na siya ay magiging isang walang katulad na mandirigma sa hinaharap. Bagamat malakas ang performance ni Lin Zuan, malaki pa rin ang agwat kumpara kay Lin Feng. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay maaaring magkaroon ng maalamat na Earth-level martial arts. Nagdilim ang mukha ni Lin Feng, mapapasarap mo lang ang iyong bibig. Dahil handa ka ng mamatay, tutulungan kita. Nang marinig ito, karamihan sa mga mandirigma sa madla ay nasa sabik,
at si Linrong at ang iba pa ay nagtaas ng kanilang mga braso at sumigaw. Malapit nang kumilos si Lin Feng, at ang kanyang kalaban ay si Lin Zuan, na nagpakita ng kanyang kakayahan. Ito ay tiyak na magiging isang napakagandang laban. Inaasahan ito ng maraming mandirigma. Pumunta sila dito para lang makitang kumilos si Lin Feng. Kung kikilos si Brother Lin Feng, ang batang iyon na si Lin Zuan ay patay na. Napuno ng sama ng loob sina Lin Yang at Lin Yang. Hindi sila gustong talunin ni Lin Zuan. Kung makikita nila si Lin Zuan na nakahandusay sa lupa na parang patay na aso, walang alinlangan na ito ay magpapagaan sa kanilang pakiramdam. Kuya Zuan, halika na. Si Brother Zuan ang pinakamagaling. Ikan-away ni Lin Zinger at Lin Yu ang kanilang mga kamao. Mukhang kinakabahan din si Second Master Lin. Handa na siyang harapin ang iba't ibang sitwasyon. Bagamat napakalakas ni Lin Zuan, ang kalaban ay si Lin Feng kung tutuusin, at dalubhasa rin niya ang Earth-level martial arts, at ang kanyang lakas ay mas nakakatakot. Bagamat umaasa siyang maaaring manalo si Lin Zuan, sinabi sa kanya ng kanyang subconscious na imposible lamang ito. Hindi lang siya, halos walang sinuman sa buong martial arts arena ang optimistic kay Lin Zuan. Sa sandaling lumabas ang Earth-level martial arts ni Lin Feng, walang makakalaban. Lumapit si Lin Feng sa ring at tumingin kay Lin Zuan ng may pagkukunwari, hindi na kita bibigyan ng pagkakataon sa pagkakataong ito. Iwaksi mo ang iyong kayabangan, wala ka sa harapan ko. Bahagyang itinaas ni Lin Zuan ang kanyang mga labi, kung lumuhad ka at yumuko, pag-iisipan kong bigyan ka ng 3 galaw. Mayabang, masyadong mayabang. Sino si Lin Feng? Iyon ang unang henerasyon ng mga batang higanti sa Xia Kingdom, at pinagkadalubhasaan pa niya ang maalamat na Earth-level martial arts. At gusto talaga ni Lin Zuan na lumuhad si Lin Feng at sumuko ng 3 galaw. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ng mga mandirigmang nakapaligid sa kanya, hindi katakatakang ito na ang magiging pinakamapangarap na araw sa kanilang buhay. Pagbabayaran mo ang iyong katangahan. Naglabas si Lin Feng ng nakakatakot na aura.